Ikaw ay isang talunan na 2 segundo at kalahati lang ang kaya, pero napangasawa mo ang isang babaeng presidente na araw-araw ay nangangailangan ng komunikasyon. Walang busog na asawa ang nagsabi ng seryoso. Kung hindi ka ngayon lalampas ng 10 minuto, magdidiborsyo na tayo agad. Diretso mong nilamon ang buong bote ng asul na tableta. Laban na, ngayon o hindi na kailanman. Ding! Binabati kita, host, sa matagumpay na pagpapakamatay. Binigyan ka ng sistema ng walang hanggang regalo, pero kailangan ng 50 lucky points para mabuksan. Sa oras na iyon, nagreklamo ka sa isip, mamamatay na ako, saan ako kukuha ng lucky points? Ding! Ang makapangyarihang sistema ay sumipsip na ng lason sa iyong katawan. Ngayon ay kontrolado mo na ang paglabas at pagpasok. Malaya mong mapapamahalaan ang oras ng paggalaw. Bigla kang natigilan. Ano ka ba? Magsuot ka na ng damit at pumunta sa Civil Affairs Bureau para magdiborsyo. Hindi mo alam kung kailan, si Suru ay nakasuot na ng damit at lumabas. Nasa gulat ka pa, pumihit ka sa likod. Tiningnan mo si Suru na tumatawag sa telepono at nagtanong, talaga bang pupunta tayo? Natapos din ang tawag ni Suru. Malakas niyang sinabi, President Huang, darating ako ng gabi sa tamang oras. Mula sa telepono, narinig ang mamantikang boses ng lalaki, sige, mahal. Muah! Inilagay ni Suru ang telepono sa bag, pagkatapos ay kinuha ang marriage certificate at divorce agreement. Yifeng! Sa iyo, nagawa ko na ang lahat ng makakaya ko. Hindi ko na maaaring sayangin ang natitira kong buhay sa iyo. Pumirma ka na. Hati tayo sa ari-arian. Pagkasabi nito, inilapag niya ang divorce agreement sa mesa. Nagmamadali kang nagsalita. Mrs., kaya ko na. Kung ayaw mo, subukan nating muli. Mabilis na umiling si Suru. Tigilan mo na ako. May psychological block na ako. Mas maniniwala pa ako na may time travel sa mundo. Kaysa maniwala sa iyo. Diborsyo na tayo. Kung may kakayahan ka, gawin mo ulit pagkatapos ng diborsyo. Bilang alaala ng paghihiwalay natin. Nakatitig ka kay Suru, sa wakas ay nagpasiya kang bitawan siya para sa kanyang kaligayahan. Baka niloloko ka lang ng sistema. Makalipas ang kalahating oras, sabay silang lumabas ng Civil Affairs Bureau na may hawak na divorce certificate. Sa oras na iyon, si Suru ay malapit nang buksan ang pinto ng kotse. Nagsalita ka, Mrs. Pasensya. President Su. Inayos ni Suru ang hibla ng buhok sa harap ng kanyang mukha. Pagkatapos ay binawi niya ang kamay. Tumayo siya ng tuwid at nagsalita, may iba pa ba? Yung kumain tayo. Huling kain. Itinaas ni Suru ang kamay at tumingin sa relo. Hindi pa tanghali. Sa oras na ito, nagliwanag ang iyong mga mata. Gawin natin ang alaala ng paghihiwalay. Hindi ba pumayag ka? Sa harap ng maraming tao, may ilang dumadaan na tila nakarinig at lumingon sa inyo. May saya ba iyon? Diborsyo na tayo, pahihirapan mo pa ba ako? Sa takot na marinig muli ng mga dumadaan. Mabilis na binuksan ni Suru ang pinto ng kotse at sumakay. Mabilis mong binuksan ang kabilang pinto at sumakay, takot na tumakas si Suru. Nakaupo na sa loob ng kotse, si Suru ang unang umatake, ngayong diborsyo na tayo. Hindi ko na rin isasaalang-alang ang iyong dignidad. Sasabihin ko sa iyo ang totoo, bawat pagkakataon ay takot na takot ako. Ngayon, kahit magbilang ako ng 5 minuto, mas tumpak pa sa segundero. Nang makita mong pumipintig ang dibdib ni Suru. Naawa ka, pasensya na, kung ganoon, wag na. Pagkasabi mo, tinulak mo ang pinto ng kotse. Sandali lang, pinitik ka ni Suru. 5 minuto lang diba? Kaya kong gawin yan, Suru. Uwi na tayo. Sasabihin ko ang aking salita. Pagkasabi nito, nagmaneho si Suru pa uwi. 9:00 ng gabi. Ang ikalawang palapag ng villa ay magulo. Humihingal si Suru. Hindi ko na kaya, asawa. Pakiusap, mula 9:00 ng umaga nang bumalik siya, nag-overtime siya. 5 taon kang walang bukas, ngayon bukas na para sa 5 taon. Para kang hindi nakarinig. Walang ekspresyon na nakatingin sa walang laman. Hindi ako niloko ng sistema, kontrolado ko talaga ang paglabas at pagpasok. Kung hindi naubos, baka maibalik ko pa ang 5 taon. Push! Detected ng sistema, Suru, 30 taong gulang, lucky points 50. Nakuha na ni Suru ang kanyang puso, nakuha ang lahat ng lucky points. Gamitin ang 50 lucky points para buksan. Walang hanggang regalo, walang pag-aalinlangan mong ibinulong, buksan. Ding! Binabati kita, host, sa pagkakaroon ng starter pack, Extreme Flirting 24-hour experience card. Extreme Divine Doctor 24-hour experience card, Super Invisibility Card Das 10, 144 Foreign Languages Lifetime Edition. Nakatayo ka roon na matigas ang tingin. Natakot si Suru at tumalon. Inabot niya ang kamay para damhin ang iyong hininga. Asawa, sinabi ko ng dahan-dahan lang.
Ngayon, ayon na. Haha, napahawak ka sa dibdib bago natauhan. Anong tawa? Suru, pansinin mo ang tawag. Ngayon ako ay iyong dating asawa. Hindi pinansin ni Suru, akala nagtatampo ka lang, kaya ngumiti-ngiti siya at nagsalita. Nakakatakot iyon. Gutom ka na ba? Magluluto ako ng steak. Tahimik kang naninigarilyo, binabalikan ang iyong kamakailang tagumpay, habang si Suru ay nakatalikod sa iyo. Nag-scroll sa kanyang phone, walang gaanong pagtatanong Monkey ano iyon. Tiyak na ito ay tawag mula sa Huang Bingzhang. Ang lalaking ito ay Assistant General Manager ng branch, at balita ay malapit ng maging regular na manager. Ang iyong kumpanya ay isang malaking subsidiary ng isang state-owned enterprise. Buti na lang at si Suru bilang Administrative Director ng branch ay lihim na sumusuporta, kung hindi ay matagal ka nang natanggal. Si Suru ay yumuko at tumingin ng matagal. Bumuntong hininga, wala lang, magluluto ako ng steak. Ibukas ang isang bote ng Goridova, magdiwang tayo. Pinagmamasdan ang babaeng pilit na tumatawa. Masama ang loob mo. Napakaraming taon kang namuhay sa kanyang anino. Ngayon, dahil sa sistema, makakalakad ka na ba ng taas noo? Sa isip mo, kinonsulta mo ang customer service ng sistema. Kuya Tong, maaari bang i-convert ang trial versions na ito sa permanenteng bersyon? Sistema. Ang susunod na upgrade ay nangangailangan ng 300 luck points at mapapalitan ng isang permanenteng card. Paalala. Maaari kang maghanap ng mga babaeng maraming luck points at patuloy na makuha ang kanilang puso. Sa oras na iyon, si Suru ay nasa kusina nagluluto ng steak. Isang nakasisilaw na liwanag ang nagmula sa dressing table. May mensahe sa phone ni Suru. Mabilis kang lumapit at kinuha ang phone. Nang makitang hindi napansin ni Suru, yumuko ka at binuksan ang phone para tingnan ang mensahe. Ito ay mula kay General Huang. Mahal, bakit hindi ka pumunta? Ibinaba mo ang phone at huminga ng malalim. Tumingin sa mga bituin sa labas ng bintana. Mahal, handa na ang steak. Tinanggal ni Suru ang kanyang apron, dala ang steak at red wine, pumasok sa loob, inilapag ang maliit na mesa sa kama. Kumain na tayo sa kama. Umiti ka at tumango. Hindi mo balak sirain ang ambience ng gabing ito. Ang huling hapunan ay hindi dapat maging maliit. Inayos ang mesa, pareho kayong nakaupo ng naka-cross legs. Inilapag ni Suru ang 2 plato at steak. Kumuha ka pa ng 2 wine glass. Pop, binuksan ang takip ng red wine. Tahimik kang naghintay na si Suru ang magbuhos ng alak para sa iyo. Mahal, bukas pupunta ako sa punong tanggapan para sa pulong. Marahil tungkol sa pagbabago ng tauhan. Sila Uma at si Meng ay sasama sa akin. Sa bahay, iiwan ko 6 yun mula sa planning department bilang kapalit ko. Mag-ingat ka, huwag mong hayaang may mahuli siya laban sa iyo. Dahan-dahan mong inikot ang baso sa iyong kamay. Sa oras na iyon, si Suru ay nagbuhos na rin ng alak para sa sarili. Tumingin siya sa iyo at nagsalita, pasensya na, mahal. Maraming taon kang nagtiis. Bukas ay hindi na sapat ang oras para mag-asawang muli. Sasakay ako ng eroplano ng maaga. Hinampas ni Suru ang iyong baso. Naway bumalik ang iyong lakas. Hindi ka nagsalita. Inumin mo na lang ang alak sa isang lago. Kinuha ni Suru ang iyong plato at sinimulan mong hiwain ang steak. Hindi siya tumigil sa pagsasalita. Pagkatapos ng pulong, uuwi ako at mag-aasawa tayong muli, gaya ng dati. Sige, 1 linggo lang. Pagkatapos sabihin, tinignan kanya ng may pag-aalinlangan. Sinabi niya ito ng magaan, ngunit may bahid ng pagkakasala. Pwede. Ngunit gusto kong ipakilala ang relasyon natin. Hindi mo ibinaba ang baso, patuloy mo itong inalog-alog. Tinitigan mo ang babae ng mataman. Sa sandaling iyon, tumigil si Suru sa paghiwa ng karne, itinaas ang ulo at tumingin sa iyo. Bakit? Kung ipapakilala natin ito, hindi na tayo pwedeng magkasama sa iisang kumpanya. Gusto mo ba iyon? Umiti ka at ibinaba ang baso, nagsalita, natatakot ka ba na kapag ipinakilala ko ito? Mawawala ang iyong kasalukuyang posisyon. Bago pa matapos ang iyong sambit, galit na itinulak ni Suru ang kanyang mga kamay. Itinapon ang mga plato ng steak at kubyerto sa mesa. Akala mo ba para sa sarili ko lang ito? Tumalon siya sa kama, nilakad ang bintana upang huminga, pinakalma ang kanyang damdamin. 7 taon kaming kasal, ito ang unang pagkakataon na sinabi mo ito. Hindi pa siya handang tumugon. Ye Feng, kung wala ako sa tabi mo, hindi ka tatagal ng 1 buwan sa kumpanya. Nakatalikod siya sa iyo, puno ng kapangyarihan. Ano iyon? Ang iyong boses ay nagmula sa likuran. Hindi masyadong malakas ang boses, ngunit matalim na parang kutsilyo. Lumingon siya at nagsalita. 7 taon na tayong kasal, matatanda na tayo, anong relasyon ang gusto mong ipakilala? Gusto mo bang mawalan din ako ng trabaho? Makontento ka na ba? Inamin niyang kaya mo na ngayon, ngunit maaari ba itong gawing pagkain? O pera?
Sa huli, haharapin pa rin natin ang realidad. Akala mo ba kapag tinawag kitang asawa ay sapat na iyon? Nakikipagtawad ka pa sa akin. Kung ayaw mong mag-asawang muli, edi huwag. Bilang administrative director. Sa normal na pagkakataon, hindi dapat mawala ng kontrol si Suru, ngunit hindi niya napigilan ang sarili at inilabas ang lahat ng nasa kalooban. Pagkasabi nito, lahat ay nahayag na. Hindi ka sumagot, tahimik ka lang na kumain ng steak. Ang tunog ng kutsilyo na humahagod sa plato ay lalong nagpagulo kay Suru. Tahimik siyang umiyak sa may bintana. Alam niya, tunay na kayo ay hiwalay na. Kinabukasan, pareho kayong lumabas mula sa dalawang magkaibang silid. Hinila ni Suru ang kanyang maleta, tumingin sa paligid ng silid at tahimik na umalis. Uminom ka ng isang lagok ng gatas. Hindi ka bumangon, sinabi mo lang na iingat sa bayahe. Makalipas ang kalahating oras. Tahimik kang naghihintay sa elevator ng kumpanya, nang biglang may dumating na tunog ng mga sapatos na may mataas na takong, sinundan ng matapang na pabango. Alam mo na siksuan yun, ang babaeng manluloko ay dumating na. Ding, bumukas ang elevator. Magalang kang bumati, magandang umaga, General Manager Xu. Pagkatapos ay pinaunahan mo siksuan yun na pumasok sa elevator. Ngayon, kayong dalawa lang ang nasa elevator. Palihim kang sumulyap kay Xuan Yun, ngayon ay nakasuot siya ng masikip na bestida. Na nagpapakita ng kanyang balingkinitang kurba, humuhubog sa kanyang bilugang puwitan at matambok na katawan. Sa oras na iyon, si Xuan Yun ay nakatitig sa kanyang cellphone. Nakalabi siya ng bahagya at napabuntong hininga ka sa iyong sarili. Ang babaeng ito ay talagang kaakit-akit. Biglang tumunog sa iyong isipan ang sistema, Xuan Yun. Babae, 31 taong gulang, antas ng swerte ay 80. Walang asawa, iniingatan ni General Manager man naisip mo ito. 80 puntos na swerteng halaga, ito ay isang malaking jackpot. Ito na ang susunod mong swerte. Ngunit sa kabilang banda, si Xuan Yun ay hindi naman mabait sa iyo sa araw-araw. At saka, siya ay iniingatan ni General Manager Ma, paano ka magkakaroon ng pagkakataon? Habang nag-iisip ka ng mga kalokohan. Biglang nagsalita si Xuan Yun, Ye Feng, narinig ko na may hindi pagkakaunawaan sa departamento mo kamakailan. Mas mabuting mag-ingat ka. Ang kanyang malamig na boses ay may bahid ng panunuya. Nagulat ka. Hindi mo inaasahan na ganito kabilis ang paghihiganti. Alam ng lahat na tao ka ni Suru. Si Suru ay kalalabas lang. Sinimulan ka na nilang targetin. Susubukan mo sanang magpaliwanag, ngunit bigla mong naalala ang malaking regalo ng sistema. 24 na oras na sukdulang tore ng pang-aakit. Kaagad mong sinabi sa iyong isipan, sistema. Gamitin ang 24 na oras na sukdulang tore ng pang-aakit. Isang iglap biglang sumulpot sa iyong isipan. Hindi mabilang na mga teknik at linya ng pang-aakit. Bahagya kang humiti at humarap kay Xuan Yun. Ang iyong mga mata ay may dagdag na kumpiyansa at karisma. General Manager Xu, nag-aalala ka ba para sa akin? Ang iyong boses ay mababa at mailalim. Natigilan si Xuan Yun, halatang hindi niya inaasahan ang sagot mo. Nangunot ang kanyang noo at may sasabihin sana, ngunit pinutol mo siya. Nagpatuloy ka. Sa totoo lang, lagi akong nagpapasalamat sa iyong espesyal na pagtingin sa akin. Diretso ang tingin mo kay Xuan Yun. Ang biglaang prangkahan na ito ay nagpangamba kay Xuan Yun. Ano-ano ang sinasabi mo? Siya ay umeksena paurong ng kalahating hakbang. Umiti ka ng bahagya at humakbang ka pasulong. Pinaikli mo ang distansya sa pagitan ninyo. General Manager Xu, alam mo ba? Tuwing nakikita kita, naaalala ko ang isang tula. Ang iyong mga mata ay nasa dulo ng mga ilaw. Agad na namula ang mukha ni Xuan Yun, hindi niya inaasahan na sasabihin mo ang mga salitang iyon. Nautal niyang sinabi, ikaw kalokohan. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi sinasadyang sumulyap sa iyo. Masaya ka sa loob, mukhang epektibo nga ang tore ng pang-aakit, at nagpatuloy ka sa pagsulong. General Manager Xu, alam mo ba? Ang iyong kagandahan ay hindi lamang sa iyong panlabas na anyo, kundi sa iyong talino at karunungan. Halatang bumilis ang paghinga ni Xuan Yun, kinagat niya ang kanyang labi, tila pinipigilan ang kanyang damdamin. Ye Feng, ano ang nangyayari sa iyo ngayon? Uminom ka ba ng alak kaninang umaga? Nagpanggap siyang kalmado habang nagtatanong. Dahan-dahan kang umiling, puno ng sinseridad ang iyong mga mata. Matalino ako, General Manager Xu. Ngayon lamang ako nagkaroon ng lakas ng loob. Sabihin sa iyo ang aking tunay na nararamdaman. Nagsimulang kumislap ang mga mata ni Xuan Yun, hindi niya alam kung paano haharapin ito. Bigla kang naging ganito kaiba. Sa sandaling iyon, tumunog ang elevator, bumukas ang pinto, at may ilang katrabaho sa labas.
Napabuntong hininga si Xuan Yun, mabilis siyang lumabas ng elevator, ngunit sa pagdaan sa tabi mo. Ang kanyang kamay ay hindi sinasadyang sumayad sa iyong braso. Napansin mo ang maliit na detalyeng ito at napangiti ka sa loob. Sumunod ka sa paglabas ng elevator, sadyang pinabagal ang iyong mga hakbang upang manatili sa isang brasong layo mula kay Xuan Yun. Bigla kang nagsalita. General Manager Xu, may oras ka ba ngayong tanghali? Gusto kitang yayain kumain para humingi ng payo sa trabaho. Tumigil si Xuan Yun at tumingin sa iyo, may pag-aalinlangan at kuryosidad sa kanyang mga mata, para lang ba talaga sa payo sa trabaho? Pagsubok niyang tanong, ninisyan mo siya ng isang kaakit-akit na ngiti, syempre, kung may iba kang iniisip, General Manager Xu. Hindi ako tututol. Namula muli ang mukha ni Xuan Yun, kinagat niya ang kanyang labi, at sa wakas ay tumango. Sige, alas negatibo 12 ng tanghali, sa lumang restoran ng Sauerkraut Fish sa baba ng kumpanya. Pagkatapos, mabilis siyang naglakad patungo sa kanyang opisina. Tumayo ka sa kinaupuan, may ngiting tagumpay sa iyong mukha. Pagdating sa opisina, umupo si Xuan Yun sa harap ng salamin at maingat na nag-ayos ng makeup. Ang kanyang isip ay paulit-ulit na nagbabalik sa eksena sa elevator kaninang umaga. Sa libu-libong paghahanap sa kanya, bigla ang lingon, ang tao ay nasa dulo ng mga ilaw. Ang tulang ito ay umalinggaw sa kanyang puso, hindi niya napigilan ang pamumula at pagbilis ng tibok ng puso. Itong si Ye Feng talaga. Kinagat ni Xuan Yun ang kanyang labi, ang kanyang puso ay parang may tumatalo na usa. Kinuha niya ang kanyang lipstick at marahang inilapat ito. Wala pang nagsabi sa akin ng ganyan sa opisina, naisip niya, kahit hindi niya alam kung totoo o hindi. Ngunit si Xuan Yun ay tumingin sa sarili sa salamin, bigla niyang naramdaman na napakaganda niya ngayon, naalala niya ang mukha mong medyo may pagkainis. Mainit ang pakiramdam niya, naisip niyang magsasama pa kayo ng tanghalian, kaya nagsimulang tumibok ng mabilis ang puso ni Xuan Yun. Kinuha niya ang salamin, maingat na sinuri ang kanyang make-up, mahinang sinabi ni Xuan Yun sa sarili. Sana hindi mo ako bigin. Pagkatapos ng trabaho sa tanghalian, dumiretso ka sa Lolo's Swordfish. Humanap ka ng tahimik na upuan sa sulok, pagtingin mo sa paligid ay nasiyahan ka at tumango, maganda ang pwestong ito. Tahimik at pribado, angkop talaga para makipag-usap kay Xuan Yun. Tiningnan mo ang relo mo. 10 minuto pa bago ang takdang oras, sumandal ka sa sofa at nagsimulang mag-isip kung paano mo gagamitin ang iyong kakayahang manligaw. Di nagtagal, dumating ang isang bango, tumingala ka at nakita si Xuan Yun na nakatayo sa harap ng mesa. May nakikitang saya sa kanyang mukha na hindi niya maitago, dumating na siya. Tumayo ka at maginoong inilabas ang upuan para sa kanya. Nagulat si Xuan Yun saglit, pagkatapos ay ngumiti at umupo. Salamat, hindi ko inaasahan na maginoo ka pala. Masaya ka sa loob, tila epektibo nga ang kakayahang manligaw. Bumalik ka sa iyong upuan. Pagkatapos ay umiti ka at nagsalita, paano ba naman hindi ako magiging maginoo sa harap mo? Namula ang mukha ni Xuan Yun. Ibinaling niya ang tingin sa menu at nagtanong, ano ang gusto mong kainin? Nagkunwari kang nag-iisip. Kahit ano lang, kung ano ang gusto mong kainin, orderin mo na lang. Tiningnan ka ni Xuan Yun. May bahagyang gulat at saya sa kanyang mga mata. Di mag-order na lang ako ng kung ano. Tanong niya nang may pagsubok. Tumango ka, syempre, basta masaya ka. Lumiwanag ang mga mata ni Xuan Yun, nagsimula siyang mag-order ng seryoso. Pinanood mo siya at ngumiti sa loob. Ang babaeng ito ay parang nagielo sa opisina, ngunit ngayon ay parang isang maliit na batang babae. Di nagtagal, dumating ang pagkain. Kusa kang nag-abot ng pagkain kay Xuan Yun, subukan mo ito, masarap. Kinuha ni Xuan Yun at kumagat ng mahina. Agad na lumiwanag ang kanyang mga mata, ang sarap talaga. Umiti ka at sinabi, kung gusto mo, mabuti. Sa totoo lang, ang pagkain ay parang buhay, kailangan lasapin ng mabuti. Nagulat si Xuan Yun saglit, pagkatapos ay ngumiti, hindi ko inaasahan na may pilosopiya ka rin pala. Sinamantala mo ang pagkakataon, syempre naman, mailalim ako. Lalong natuwa si Xuan Yun, talaga? Ano pa ang lalim mo? Masaya ka sa loob, dumating na si Xuan Yun, nagkunwari kang malalim na nagsabi. Sa totoo lang, para sa akin ang buhay ay parang isang paglalakbay, naging interesado si Xuan Yun. Paano? Ipinagpatuloy mo, bawat isa sa atin ay naghahanap ng sariling direksyon. Ngunit minsan ang pinakamagandang tanawin ay nasa tabi lang natin, sabi mo na may malalim na kahulugan habang. Tumingin kay Xuan Yun, lalong namula ang kanyang mukha, yumuko siya at uminom ng tubig. Para itago ang kanyang hiya. Alam mong tama na ang init, kaya mabilis mong iniba ang paksa. May mga libangan ba si Iksu sa normal na araw? Nag-isip si Xuan Yun. Gaya ng sinabi mo, gusto ko ang paglalakbay, ngunit nitong mga nakaraang araw ay sobrang busy sa trabaho kaya wala akong oras.
Lumiwanag ang iyong mga mata, dumating na ang pagkakataon, nagkunwari kang nagulat at nagsabi. Nagkataon, pareho tayo, mahilig ako sa ehersisyo. Naging interesado 6'1" yun, talaga? Ano ang pagkakatulad natin? Ehersisyo. Umiti ka at sumagot, tingnan mo, ang ehersisyo at paglalakbay ay para sa kasiyahan ng katawan at isip. At ang ehersisyo at hiking ay nagpapalakas ng binti at buong katawan, hindi ba pareho ang ating libangan? Sa oras na iyon, tuluyan ka ng naging impluwensya kay Xuan Yun, nagpapakita siya ng kaunting pagkabida. Kung ano ang sabihin mo, iyon ang paniniwalaan niya. Madalas ka bang pumunta? Tanong ni Xuan Yun habang sakim na tumitingin sa iyong tiyan. Tumango ka. Halos araw-araw para mapanatili ang katawan? Naging malabo ang tingin ni Xuan Yun. E di maganda ang katawan mo. Sinadya mong itaas ang iyong dibdib, okay lang. Naka 6-pack na ako, malapit na sa 8-pack, ebsti. Naghahangad na tingin si Xuan Yun. Tiningnan kanya mula ulo hanggang paa, lumunok siya, pwede mo ba akong turuan? Masaya ka sa loob, ngunit nagkunwari kang nahihirapan, hindi yata maganda iyon. Nagmadali si Xuan Yun, bakit hindi maganda? Gusto ko talagang matuto. Sinadya mo siyang asarin, pero baka hindi ako marunong magturo. Kinagat ni Xuan Yun ang kanyang labi, hindi naniniwala akong magaling ka. Sa kanyang naghahangad na tingin, ngumiti ka sa loob, syempre magaling. Walang problema kahit 5 taon. Naakit mo na ang babaeng ito. Nagkunwari kang nag-isip saglit. Pagkatapos, sinabi niya, kung gayon, pumunta tayo sa gifing ngayong gabi. Nagliwanag ang mga mata ni Xuan Yun, talaga? Ang galing! Umiti ka at tumango, sige, usapan na. Masayang tumango si Xuan Yun. Sa pagtingin sa kanya, naisip mo sa sarili, sigurado na ang 80 na puntos na swerte. Makalipas ang 5 oras 30 minuto, bumalik ka sa kumpanya. Nakaupo sa harap ng iyong mesa, nagpaplano ka tungkol sa pagpunta sa gifing ngayong gabi, pero hindi mo pa man lang nahawakan ang barbell. Ang mga pambola na sinasabi mo ay mga pahiwatig lamang mula sa sistema, hindi ka talaga marunong sa fitness, at baka malantad ka kapag pumunta ka sa gabi. Habang nag-aalala ka, biglang tumunog ang sistema, host. Huwag kang mag-alala, gawin mo ang sasabihin ko. Mag-apply ka muna ng e-faith membership. Kahit magkunwari lang, kailangan mong mukhang totoo. Nagliwanag ang iyong mga mata. Magandang ideya ito. 3:00 ng hapon, kinuha mo ang iyong jacket. Mabilis kang lumabas ng opisina at pumunta sa pinakamalaking fitness center sa malapit. Pagkatapos mag-apply ng membership, nagpasya kang maglibot-libot at sa isang lugar. Sa isang tahimik na treadmill, maraming lalaki ang nanonood ng isang magandang babae na tumatakbo. Ang babae ay nakasuot ng masikip na yoga pants at fitted na sports top, at ang pawis ay umaagos sa kanyang perpektong kurba. Kumikinang ito sa ilaw. Habang natulala ka, tumunog ang sistema. Pangalan, Li Shiwan, kasarian, babae. Edad, 26 taong gulang. Hindi kasal, karagdagang katangian, swerte puntos 160. Nagliwanag ang iyong mga mata, ito ay doble ng swerte ni Xuan Yun. Nagpasya kang subukan ang iyong kapalaran. Dahil mayroon kang super charm card, tingnan kung maaari mo siyang makuha. Inayos mo ang iyong damit. Nagkunwari kang walang pakialam na lumapit sa treadmill, at nagpatuloy sa paggamit ng iyong charm, ngunit walang reaksyon ang babae. Nagalit ka, at tinawag mo ang sistema sa iyong isip, bakit hindi gumagana ang charm technique? May problema ba? Matapos tumahimik ang sistema, walang magawa nitong sinabi, bobo na host. Naka-earphones siya, bigla mong nais na magtago sa isang lugar. Huminga ka ng malalim. Nagpasya kang pansamantalang sumuko. Naalala mo ang itsura ni Li Shiwan at nagpasya kang subukan muli sa ibang araw. Tumingin ka sa oras, malapit na magnegatibo 5:00, nagpasya kang bumalik muna sa kumpanya. Pag-uwi, palihim kang pumunta sa koridor. Sumulyap ka sa opisina ni Xuan Yun, pagkatapos ay kinuha mo ang iyong telepono at nagpadala ng mensahe kay Xuan Yun. Suzong, aalis na ako, hintayin kita sa susunod na kanto. Pagkatapos magpadala, huminga ka ng malalim. At mabilis kang lumabas ng kumpanya. Nagkunwari kang hindi nakita ang mga kasamahan at tumakbo sa tawiran. Dumating ka sa kabilang lane, sa ilalim ng ilaw sa kanto ay naglakad-lakad ka, paminsan-minsang tumitingin sa relo at telepono. Bulong mo sa sarili, bakit hindi pa dumarating? Wala namang aksidente, di ba? Didi, lumitaw ang pamilyar na silver gray na sasakyan sa iyong paningin, nakaupo si Xuan Yun sa driver's seat. Binuksan niya ang bintana, at ang kanyang magandang mukha ay talagang kapansin-pansin. Mabilis na bumilis ang tibok ng iyong puso. Napasigaw ka, ang ganda talaga. Si Xuan Yun ay tumingala at mumiti, ano ngayon? Sumakay ka. Sumagot ka, wala, kararating ko lang. Pagkatapos, mabilis kang pumasok sa passenger seat.
Sa loob ng sasakyan, namula si Xuan Yun at nagtanong, saan tayo pupunta? Sa susunod na kanto, kumanan, mayroong junior fitness club. Nang marinig ito, nagmaneho siya patungo sa destinasyon at makalipas ang ilang sandali ay narating ninyo ito. Nang itulak ninyo ang pinto ng Githe, bumalot sa inyo ang pamilyar na tunog ng musika. Nagpasalamat ka na dumaan ka sa hapon para mag-imbestiga. Kahit papaano, hindi ka magmumukhang bago. Lumingon ka kay Xuan Yun at sinabi, may maliit na sorpresa ako para sa iyo. Sabi mo habang kumuha ka ng gift card mula sa iyong bag at ibinigay ito sa kanya. Nagulat at natuwa si Xuan Yun nang kunin ang card, ang thoughtful mo naman. Pero wala akong dala na workout clothes. Hehe, handa na ako. Kinuha mo ulit ang isang set ng workout clothes mula sa iyong bag. Kinuha ni Xuan Yun ang damit, kumikinang ang kanyang mga mata, ang galing mo talaga mag-isip. Sa loob mo, sobrang saya mo na halos sumabog. Pero sa panlabas, nagkunwari kang walang pakialam, maliit na bagay lang yan, Suzong. Magbihis ka na. Nang pumasok na si Xuan Yun sa locker room, napahinga ka ng maluwag. Mabilis mong tinanong ang sistema, ano ang susunod kong gagawin? Sumagot ang sistema, host, huwag kang kabahan. Mag-relax lang. Gagabayan kita, gawin mo lang ang sasabihin ko. Hindi nagtagal, lumabas si Xuan Yun na nakabihis na. Napatitig ka sa kanya, ang masikip na yoga pants ay nagpakita ng perpektong kurba ng kanyang katawan. Di nagtagal, lumabas si Xuan Yun na nakapagpalit na ng damit. Nanlaki ang iyong mga mata sa pagkakita sa kanya, ang masikip na yoga pants ay nagpapakita ng perpektong hubog. Ang makitang hugis ng kanyang dibdib sa ilalim ng sports bra ay nagpapasigla sa iyong pagnanasa, nahihiya si Xuan Yun sa iyong titig. Ano, hindi ba maganda? Mabilis mong sinabi habang bumalik sa iyong sarili. Hindi, napakaganda, pagkatapos ay pumunta kayo sa lugar ng mga kagamitan. Sinusunod mo ang mga tagubili ng sistema, sinimulang turuan si Xuan Yun kung paano gamitin ang iba't ibang kagamitan, sadyang lumalapit ka. Sinamantala ang pagkakataong hawakan ang katawan ni Xuan Yun, bawat paghipo ay nagpapabilis ng tibok ng puso ninyong dalawa, hindi rin siya nagpahuli. Paminsan-minsan ay gumagawa siya ng mga nakatutuwang galaw, nauuhaw ka sa kanya, gustong-gusto mo siyang agad na ihiga. Ngunit para sa maayos na pag-unlad, kailangan mong sundin ang mga tagubili ng sistema, patuloy na gamitin ang epekto ng skill card. Ipinapakita mo ang iyong lakas, minsan nagbubuhat ng mabibigat na bagay, minsan gumagawa ng mahihirap na galaw, lalong nagiging magkasundo ang pag-ehersisyo ninyo. Ang pawis ay bumabad sa damit, sinamantala mong tanggalin ang iyong pang-itaas upang ipakita ang iyong matipunong katawan na mula si Xuan Yun at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi sinasadyang lumunok siya ng laway, mabilis na lumipas ang oras, kapwa kayo napagod at hingal na hingal. Ngunit puno ng init ang inyong mga mata, pinunasan mo ang iyong pawis at sinabi, kumain muna tayo ng inumin. Tumango si Xuan Yun, may bahid ng pag-asa sa kanyang mga mata, pumunta kayo sa resting area ng gift. Bumili ka ng 2 bote ng tubig, sadyang umupo ka ng napakalapit kay Xuan Yun, hindi siya umiwas, sa halip ay lumapit pa. Nagalak ka sa iyong puso, alam mong dumating na ang tamang panahon, kaya mahinahon mong sinabi, Iksu, masaya ako ngayon. Si Xuan Yun ay yumuko, may panginginig ang boses na sinabi, ako rin, naglakas loob kang iabot ang iyong kamay. Kung gusto nating lumipat ng lugar, tumingala si Xuan Yun, puno ng pagnanasa ang kanyang mga mata. Sige, mayroon akong secret suite sa isang malaking hotel malapit dito, libre lahat. Bagamat masaya ka sa loob, nagkunwari kang mahinhin at sinabi, ganoon ba? Diretso ang sagot ni Xuan Yun, okay lang, sino ba ang makakaalam? Tumango ka, nagkunwari kang nag-aatubili matapos ayusin ang mga gamit. Nagmamadali kayong umalis ng gift. Sa daan ay mabilis ang tibok ng iyong puso, sa isip mo ay sinabi. System, yayaman na ba ako? Nagpaalala ang sistema. Host, huwag masyadong magmalaki, magpakabuti ka. Di nagtagal ay nakarating kayo sa destinasyon, si Xuan Yun ay nakayuko, maisuot na maskara. Sa elevator ay pareho kayong kinakabahan, marahan mong hinawakan ang kanyang baywang, sumandal siya sa iyo. Tinatanong mo, Yiksu, gaano katagal ang gusto ninyo? Nagulat si Xuan Yun sa iyo, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng hindi tiyak, nang bumukas ang pinto ng elevator. Nanginginig ang iyong mga kamay, napangiti ka sa iyong isip, nakuha mo na ang 80 lucky points na ito. Pagdating sa silid, si Xuan Yun ay kusang pumasok sa banyo, humiga ka sa kama. Masayang-masaya sa iyong puso, sinabi mo sa sistema, System, pumunta ka na sa internet cave at maglaro ng Honor of Kings. Sumagot ang sistema, gaano katagal ako mawawala? 3 oras. Nag-beep ang sistema, ding, binabati kita, nakuha mo na ang puso ni Xuan Yun. Gantimpala,
80 lucky points, naisip mo, kung hindi lang 6-1 yun ay pagod na pagod, makakaya mo hanggang bukas ng umaga. Ngayon 6-1 yun ay para ng isang hinog na strawberry, sinubukan mong sabihin 1 yun. Ang ganda mo, naramdaman din ni 6-1 yun ang kanyang sariling kutis, ibang-iba sa dati. Pagkaraan ng kalahating oras ay sunod-sunod kayong umalis ng hotel, pag-uwi mo ay matutulog ka na, ngunit tumawag si Wang Qidong. Sa ganitong oras ng gabi, siguradong walang magandang dahilan, malamang ay mag-overtime, hindi mo na lang sinagot. Kinaumagahan, kinuha mo ang iyong telepono at nakita mong tumawag si Wang Qidong ng 13 beses, mabilis kang tumawag pabalik. Agad sumagot ang tawag, narinig mo ang boses ni siya, Xiao Ye. Ako ito, Team Leader Wang, nakatulog ako kagabi. Pasensya na, may importante ka bang kailangan sa akin? Mahina ang boses ni Wang Qidong. Parang isang matandang matagal nang nakaratay sa ospital, wala na ngayon. Narinig mo na may mali, ang boses ay parang may sakit, ang matandang ito ay wala pang 50 ay ganito na. Malapit na ang handaan, Team Leader Wang, magpahinga ka na, magkita tayo sa opisina. Maaga kang dumating sa opisina, pagbukas mo ng pinto ay nakita mong si Wang Qidong ay nakadapa sa mesa, walang sigla. Maputla ang kanyang mukha, ang mga mata ay parang patay na isda, nakatitig sa larawan sa kanyang wallet. Ito ay larawan niya kasama ang kanyang asawa na 7 taong mas bata. Team Leader Wang, magandang umaga. Nang makita ka ni Wang Qidong, nag-alinlangan siya at saka nagsalita, Xiao Ye. Baka niloloko ako ng asawa ko, nagulat ka sa iyong puso, ito ay isang malaking chismis. Nagkunwari kang nagulat, hindi naman, si ate ay hindi mukhang ganoong uri ng tao. Bahagyang umiti si Wang Qidong. Hindi lang siya laging naghahanap ng dahilan para makipag-away sa akin, kundi nagbibihis pa siya ng napakaganda tuwing lalabas. Pag-uwi niya, amoy sigarilyo ang damit niya. Mukhang talagang sobrang na-stress si Wang Qidong. Magkunwari kang nag-iisip. Medyo kahina-hinala nga ito, pero matagal na kayong mag-asawa ng asawa mo. Bumuntong hininga si Wang Qidong. Ah, Xiao Ye, hindi ka pa kasal. Hindi mo pa alam ang pakiramdam ng pagkakaroon ng manluloko. Parang may pumipitik sa likod mo. Naalala mo ang sinabi ng lalaking apelyidong Huang sa kumpanya. Mahal, hinihintay kita. Lumapit si Wang Qidong sa tenga mo at bumulong. Xiao Ye, alam kong mapagkakatiwalaan kita. Sana matulungan mo akong malaman kung sino ang lalaking iyon. Pero huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. Malapit na akong magretiro. Balak kong ikaw ang pumalit sa pwesto ko. Dahil dito, napilitan kang sumagot. Sige na. Wang Group Leader, alam ko na ang gagawin ko. Pero kailangan ko ng oras. Nagpasalamat si Wang Qidong at hinawakan ang kamay mo. Salamat, Xiao Ye. Hindi kita lolokohin. Lumabas ka ng kumpanya at sumakay ng taxi. Dumiretso ka sa subdivision ng bahay ni Wang Qidong. Sa daan, naalala mo ang itsura ng asawa niya. Hindi nakakagulat na babaeng malandi iyon. Noong sumama siya kay Wang Qidong, malamang dahil may magandang trabaho si Wang Qidong. Si Wang Qidong ang sumusuporta sa kanya. Sa araw-araw, nagmamahjong lang siya o sumasayaw sa plaza. Kung hindi siya magloko, sino pa? Umiti ka ng malamig. Ngayon, may magandang palabas na. Dumating ka sa subdivision. Tumayo ka sa harap ng bahay ni Wang Qidong at huminga ng malalim. Itinaas mo ang kamay at kumatok. Matagal kang naghintay, walang sumasagot. Nang susuko ka na, may yabag na narinig sa likod mo. Lumingon ka at nakita si Shai Hongxing. Mukhang pagod at may maitim na bilog sa ilalim ng mata. Parang naglaro buong gabi. Nang makita ka, agad siyang umiti at masiglang nagsabi. Ay, Xiao Ye, bakit ka nandito? Nagkunwari kang nagulat. Ate, napansin kong iba si Wang Group Leader. Nag-aaway ba kayo? Nagbago ang mukha ni Shai Hongxing pero bumalik agad sa normal. Xiao Ye, dahil alam mo na, sa loob na tayo mag-usap. Sumunod ka sa kanya sa loob. Ang bahay ay may mahinang amoy ng pabango at kaunting amoy ng sigarilyo at alak. Malinaw na naglaro ang babaeng ito buong gabi. Binigyan ka ni Shai Hongxing ng isang basong tubig at tinanong. Ano ang sinabi ng kuya mong Wang? Bumuntong hininga ka. 8. Ganoon pa rin. Naisip kong kausapin kayo dahil matatanda na kayo. Tumango si Shai Hongxing pero walang ekspresyon ang mukha. Sa tingin mo, tama na ang timing. Kaya nagsalita ka. Ate, sa tingin ko sobrang galit si Wang Group Leader ngayon. Sabi niya kahit maghiwalay kayo, ayaw kanyang bigyan kahit isang sentimo. Bumuntong hininga si Shai Hongxing. Ay, kung ganoon siya kawalang awa, sasabihin ko na sa iyo ang totoo, Xiao Ye. Ayoko na talagang makasama siya. Buong araw trabaho lang ang alam niya. Pag-uwi, wala man lang masabi. Nagkunwari kang nagpapaliwanag. Baka sobrang busy lang sa trabaho. Umiling si Shai Hongxing. Hindi tungkol sa trabaho. Si kuya mo, wala na siyang silbi doon. Muntik ka ng matawa. Ang tapang talaga ng babaeng ito.
Pilit mong pinigilan ang tawa at nagpatuloy sa pagtatanong. Hindi naman ito malaking problema, di ba? Hindi mo maintindihan. Ang babae ay may pangangailangan din, matanda na siya, bata pa ako. Hindi ko siya kayang makasama. Tiningnan mo ang mga mata ni Shai Hongsing at bigla kang nagulat. Parang iba ang tingin ng babaeng ito sa iyo. Pero walang beep na narinig mula sa sistema. Ibig sabihin, walang halaga ang babaeng ito. Kaya tumayo ka at nagsabi, ate. May gagawin pa ako, mauuna na ako. Tumayo si Shai Hongsing at ngumiti. Ang bilis naman. Ayaw mo bang tumagal pa? Hindi na, hindi na. Sa ibang araw na lang ako babalik. Pagkasabi nito, mabilis kang naglakad papunta sa pinto. Paglabas, palihim kang nagtago sa dilim. Naisip mo na ito ay isang babala. Tiyak na hahanapin ng babaeng iyon ang kasintahan para mag-usap. Makalipas ang 10 minuto. Nagbihis si Shai Hongsing at lumabas. Sinundan mo siya, nakita mo siyang pumasok sa isang mahjong parlor. Malayo mong pinagmasdan pero matagal kang naghintay, hindi siya lumabas. Naglalaro siya ng mahjong sa loob. Hindi magandang maghintay ka lang dito. Kaya tinawagan mo ang pulis at nagsabing may sugal dito. Hindi nagtagal, dumating ang mga pulis. Biglang lumabas ang lahat ng tao sa loob. Si Shai Hongsing at isang binata. Sumakay sa electric bike at mabilis na tumakas. Sumakay ka ng taxi at agad na sumunod. Di nagtagal, dumating sila sa isang hindi pamilyar na subdivision. Malayo kang sumunod hanggang sa isang gusali. Umakyat sila sa itaas. Hindi ka nangahas pumasok sa unit at hindi mo alam kung saang silid sila. Pagkatapos mag-isip ng matagal, biglang may naisip ka. Naalala mo na may super invisible card ka na reward mula sa system. Sa sandaling i-activate mo ang invisible card, naramdaman mo na parang lumulutang ang katawan mo. Tumingin ka pababa at nakita mong naging transparent ka. Sumandal ka sa pader at dumiretso ang katawan mo sa kabila. Pagkatapos, tahimik kang pumasok sa hagdanan at dumaan mismo sa pader. Pagdating mo sa ika-6 na palapag, narinig mo ang pamilyar na boses. Sia Odong, sa tingin mo ba ang pagiging palihim nating dalawa? Kailan ba matatapos ito? Ate Hongmei, huwag kang mag-alala. Kapag naayos ko na lahat ng mga libro ng account, maaari na tayong magkasama ng hayagan. Sumunod ka sa boses. Diretso mong nakita si Ate Hongmei at ang binata na magkasamang naglalambing. Tumayo ka sa harap nila. Inilabas mo ang cellphone mo, itinutok sa kanilang dalawa at pinindot ang record button. Pagkatapos ng 3 minuto, ang binata ay bumaba ng kama para maligo. Pumuso ka ng may paghamak, tiningnan mo ang edad, tapos tiningnan mo ang record na ito, hindi magtatagal ang dalawang ito. Pagkatapos, tinanong mo ang system. Paano maalis ang invisible state? Pahiwatig ng system, ang host ay otomatikong magiging visible pagkatapos ng oras. Sa antas mo, ang isang invisible session ay 1 oras. Tiningnan mo ang oras, malapit nang matapos. Sa oras na ito, nakatanggap ka ng mensahe mula kay Xuan Yun, mahal. Sa gabi, sa dati pa ring lugar, nang makita ang mensahe, umiti ka ng masama. Mukhang nakatikim siya ng tamis. Na-addict na siya. Ding! Pahiwatig ng system. Natuklasan ng system na si Xuan Yun ay humahanga sa host, lalim pa ng 1 antas. Gantimpala, 20 luck points. Natutuwa ka sa puso. Agad kang nag-reply, sige. Mauuna na ako. Mabilis kang dumating sa gift, may libreng nutritional meal dito. Habang kumakain ka ng busog, nakita mo ang sobrang gandang babae kahapon na kumukuha ng pagkain. Dahil wala siyang sipit, sinubukan niyang kumuha ng pagkain ng matagal pero hindi niya magawa, kaya pinili na lang niyang gumamit ng kamay. Sa tingin mo ito ay isang perpektong pagkakataon para lumapit. Kaya mabilis kang lumapit. Kinuha mo ang sipit. Kumuha ka ng plato at nilagyan siya ng ilang malalaking hipon. Pinili mo ang malalaki. Lumapit ka sa kanya at sinabi, sa susunod, huwag gamitin ang kamay, hindi malinis. Ano pangalan mo? Mahina siyang sumagot, Li Shiwang. Patuloy kang nagtanong. Ilang taon ka na? 25. Mas lalo siyang yumuko. Parang estudyanteng nagkamali. Tanong mo pa, saan ka nagtatrabaho? Wala akong trabaho. Ipinatong mo ang kamay sa likod at umikot sa kanya. Sa isip mo talagang isang hiyas. Pero ang iyong flirting skill ay expired na. Sandali, hindi ka makabuo ng linya. Bigla kang nawalan ng ideya. Nakita mong sinusubukan niyang ihagis ang buhok sa likod, pero ang 2 kamay ay maihawak na plato. Agad mong iniabot ang 2 kamay. Tutulungan kita. Salamat. Ibinigay niya sa iyo ang plato. Kumuha siya ng hair tie at mabilis na itinali ang buhok sa isang ponytail. Hindi ka naghintay ng pahintulot niya. Inilagay mo ang 2 plato sa mesa sa tapat mo. Sumunod siya. Pumalakpak ka. Sige na, mukhang clumsy ka. Ano pa gusto mong kainin? Kukunin ko para sa iyo. Tiningnan niya ang pagkain sa plato mo. Lumunok siya. Pareho sa iyo. Pumayag ka, sige.
Maupo ka rito at maghintay. Sandali lang, bumalik ka na may dalang dalawang malalaking plato ng karne. Hindi nagreklamo ang babae na marami. Kinuha niya ang kutsilyo at tinidor at nagsimulang kumain ng sobrang focused. Tinitigan mo siya. Medyo nanginginig ang sulok ng bibig mo. Kumakain ka talaga? Hindi ka takot tumaba? Sumagot siya ng walang pakialam, ang pag-aaksaya ng pagkain ay mas mali. Sabi niya at nagpatuloy sa pagkain ng malakas. Parang gutom na lobo. Binir mo, ilang araw ka nang hindi kumakain. Tiningnan ka niya ng may konting galit. Ano pakialam mo? Mukhang naiinip ang babae. Pagkatapos, yumuko siya at nagpatuloy sa pagdaldal. Parang karera kayo, siya isang plato, ikaw isang plato. Resulta, talagang sumuko ka. Ang lakas kumain. Hindi mo inasahan na ganito siya kagahol. Pagkatapos kumain, mag-gym tayo mamaya. Sabi mo habang pinapakita mo ng sadya ang iyong biceps. Ang iyong biceps. Tiningnan ka niya ng mahinahon tapos mahinang sinabi. Huwag ka nang magpakahirap. Hindi ka talaga tipo ko. Tumabi ka na lang. Tumutol ka, ano ba iniisip mo? Marami akong magagandang babae sa paligid ko. Nakita ko lang na marami kang kinakain, gusto kitang turuan ng siyentipiko. Pagkasabi mo, pinagsisihan mo agad. Pinaliitan ka niya ng tingin ng may paghama. Mga tulad mo, araw-araw akong nag-ehersisyo ng 12 ng beses. Ang bago mong taktika ngayon ay sariwa, kaya hindi kita ginambala, huwag kang magsamantala. Narinig mo ito at nag-init ang iyong ulo, alam niya pala ang lahat, pinagtatawanan ka lang. Ang taong iyon ang manager dito, si Lee Shiwan ay direktang tumingin sa iyong mga mata, hindi ba gusto mo akong ligawan? Mamaya sa harap ng apelidong Han, magagawa mo bang ipahayag ang iyong pag-ibig sa akin? Ang iyong ngiti ay biglang nagyelo. Nagpatuloy si Lee Shiwan, hindi totoo, para lang sumuko ang may apelidong Han. Direkta mong sinabi ito, kung totoo, papayag ka ba? Sige, kaya ko. Kung may panganib ako, dapat mo akong iligtas, maghanda ka, magpapalit ako ng damit. Pagkatapos sabihin ito, lumabas si Lee Shiwan, kahit alam mong hindi ito totoo, ngunit naisip mo ang babae. 160 puntos ng swerte, nagpa siya kang tingnan nang lumabas ka sa kainan ng gift. May nakita kang grupo ng mga tao, nakatayong makapal sa pintuan, sila ay mga alila. Ngayon ikaw at si Lee Shiwan ay aalis pa lang, at ang siksik na pulutong sa labas ay patungo sa inyo. Napabuntong hininga ka, ang laki ng eksena, isang lalaking nakasuit at salamin. Lumabas mula sa karamihan, sinundan siya ng isang grupo ng banda, ito marahil si Lee Shiwan. Ang nabanggit na si Binatang Han ay may dalang baukwet ng rosas at lumapit kay Lee Shiwan. Siya ay naglinis ng lalamunan at nagsabi, Shiwan, mahal kita, nagsimulang tumugtog ang banda, may nagkakalat ng mga talulot. Nagpapagulong-gulong ka ng mata, sobra naman ito, hindi pa nakakareact si Lee Shiwan. Mabilis kang lumapit at sumigaw, teka, lahat ay natigilan. Huminga ka ng malalim at nagsimulang bigkasin, ang hangin ng taglagas ay malamig. Ang buwan ng taglagas ay maliwanag, nagkalat ang mga dahon, nagkatipon muli, ang mga itim na uwak ay dumapo at nagulat muli. Pag-ibig na nagkikita, hindi alam kung kailan, sa sandaling ito, ang gabing ito ay mahirap, ito ay tanyag na linya ni Libay. Tandang-tanda mo ito, dahil dati nang nagustuhan ni Xuan yun, ang mga tula ng hari ng pag-ibig ay lumabas. Gusto mong makita kung paano haharapin ni Lee Shiwan ito, si Binatang Han ay nakatitig ng matindi sa iyo. Tila hindi pamilyar sa ganitong artistikong pagtatanghal. Hindi siya masaya at nagtanong, sino ka? Umiti ka ng malamig. Kung sino ako ay hindi mahalaga, mahalaga ay mas alam ko kaysa sa iyo kung paano ipahayag ang pag-ibig. Nagalit si Binatang Han, inihagis ang kanyang daladalang baukwet at galit na sumugod, anong alam mo? Ako ay may kapangyarihan at kayamanan, ano ka ba? Sa oras na ito, si Lee Shiwan ay tulala. Sinamantala mo ang pagkakataon at nagsabi ng isa pang linya, minsan nang makakita ng dagat, mahirap na ang tubig, maliban sa wushan ay hindi ulap. Si Binatang Han ay tuluyang nasira, itinuro ka at sumigaw, huwag kang magpanggap na edukado rito. Shiwan, tingnan mo siya, siguradong isa siyang mahirap na iskolar. Sa isip mo, ang taong ito ay talagang walang pinag-aralan, nagsalita si Lee Shiwan upang pigilan, kayong dalawa, tumigil na. Wala akong pipiliin, ngunit ang kanyang puso ay nabighani sa iyong tula, ang gifif na ito. Pag-aari ito ng tiyuhin ni Lee Shiwan, may 30% na bahagi ang kanyang ina, at siya ay may posisyong pangalawang tagapamahala. Ang apelyidong Han ay unang beses itong makita, siya ay galit na humahabol, plano niyang gamitin ka upang sumuko ang apelyidong Han. Inakala niya na gagamitin mo ang mga taktika ng masasamang loob, hindi niya inakalang magdadala ka ng literaryong laban.
Nagpatuloy si Li Shiwan, ako ay isang malayang babae, hindi ko kayo kailangan. Muntik ka nang tumawa, ang babaeng ito ay magaling magkunwari, tumingin ka sa relo. 6-1 yun ay darating na, kaya sinabi mo dahil hindi mo na ako kailangan. Aalis na ako, ikaw na ang bahala sa sarili mo, tumawa ka ng malakas. At sinabi kay Binatang Han, Kuya Han, magpatuloy ka, ako na muna. Nagulantang si Binatang Han sa sinabi mo, nagulat din si Li Shiwan at hindi ka pa nakakalayo. Dumating na ang sasakyan ni Xuan Yun, siya ay may magandang ngiti at nagsabi, naiinip ka na ba? Umiling ka, wag na, may nagpropose lang sa loob. Hindi ko na kaya, lumabas na ako, tumawa ng malakas si Xuan Yun, sabi mo ikaw ay binata. Totoo naman, hindi kita nakitang manligaw, ano ito? Bakit ako ang napili, sa isip mo ay nasa loob pa si Li Shiwan, kaya hindi mo siya maaaring hayaang makagambala. Sa inyong plano ni Xuan Yun, kaya iminungkahi mo, ate. Ngayong gabi, lumipat tayo ng lugar, sumagot si Xuan Yun, hindi ba okay ito? Gusto ko nang kumain ng masustansyang pagkain, nandito na tayo sa pintuan, pumasok na lang tayo, wala kang magawa. Napilitan kang pumasok, niyakap mo ang kanyang manipis na baywang, eksaktong kasalubong mo si Binatang Han na lumalabas. Palitan ang harapan. Nang makita ka ni Ginoong Han, bigla siyang pumuri sa ibang babae. Natuwa siya sa kalooban, naisip, paano naman itong pilosopo na mabilis magpalit ng tao? Dinala mo si Xuan Yun sa kainan, ate, anong gusto mong kainin? Ako na ang kukuha para sa iyo. Siguradong magugustuhan mo. Bahala ka na. Namula ang pisngi ni Xuan Yun. Punasan niya ang mukha, punong-puno ng ngiti na parang Korean ang titig sa iyo. Hindi nagtagal, bumalik ka na may mga pinggan na parang maliit na bundok. Bakit ang daming karne? Ate, hindi mo alam ito. Sa pagpapapayat, mas maraming protina ang kailangan. Ang karne ay protina. Hindi ka tataba. Kinuha mo ang isang hita ng manok at isang subo na ubos ang kalahati. Umiti si Xuan Yun habang nakatingin sa iyo. Kain para mailakas. Habang nagkukwentuhan at kumakain kayo. Biglang nakaramdam ka ng lamig sa likod. Lumingon ka at muntik na masamid ang hita ng manok sa lalamunan. Si Li Shiwai, suot ang yoga attire, malamig na nakatingin. Ang katawan at kurba niya ay nakamamatay. Mabilis mong nilunok ang laman. Napatawa kayo. Manager Lee, anong saya ng pagkakataon? Saya ka dyan. Suminghal si Li Shiwei. Niloko mo ako. May iba kang babae na nililigawan? Kumunot ang noo ni Xuan Yun. Miss, sino ka? Wala sa akin kung sino ako. Ang mahalaga, itong lalaking ito ay nagtapat sa akin ng damdamin kanina lang. Kinabahan ka sa puso, alam mong masama na. Mabilis mong sinabi, Manager Lee, nagkakamali ka. Kanina, yung tumahimik ka. Sabay na sigaw ni Li Shiwai at Xuan Yun. Umurong ka. Para kang tupa sa pagitan ng dalawang tigre. Tumayo si Xuan Yun. Kahit mas matanda siya kay Li Shiwai, hindi siya natalo sa presensya. Mamang, huwag kang masyadong mayabang. Si Ye Feng ang nobyo ko. Ngumisi si Li Shiwai. Nobyo? Tiya, sigurado ka bang hindi mo siya inaalagaan bilang pamangkin? Sumeryoso ang mukha ni Xuan Yun. Sino ang tinatawag mong tiya? Sa nakikitang dalawang babae na handa ng mag-away, tumibok ng malakas ang puso mo. Sinubukan mong mamagitan. Uy, mag-usap tayo ng maayos. Tumahimik ka. Muling sabay na sigaw ng dalawang babae. Tuluyan kang nanliit, umupo na lang sa upuan. Lumingon si Li Shiwai sa iyo. Kanina mo sinabi na tutulungan mo ako. Ngayon, nagbabaliktad ka na? Nauutal ka, ako. Yun ay Li. Si Xiao Feng, huwag mo siyang pansinin. Pumagit na si Xuan Yun. Tuloy natin ang kain. Kaya niyo bang kumain? Ngumisi si Li Shiwai. Ngumisi si Xuan Yun. Bakit hindi? Ang sarap ng kain namin. Tuloy lang kayo. Mag-ehersisyo ako. Lumingon si Li Shiwai. Hindi mo napigilan na sumunod ang tingin sa kanyang likod. Tinurot ka ni Xuan Yun ng malakas. Anong tinitingin-tingin mo? Kain na, tapos mag-ehersisyo rin tayo. Nalungkot ka, iniisip na hindi ito pagpapaganda, kundi pagpaparusa. Pagkatapos kumain, pumunta kayo sa gift equipment area. Tinuro ni Xuan Yun ang isang komplikadong makina. Paano ko ito gagamitin? Tiningnan mo ang manual, walang maintindihan, pero sumugod ka pa rin. Nagkunwari kang nag-aayos. Ganito lang yan, subukan mo. Umupo si Xuan Yun. Sa unang galaw, may narinig na kakak. Xuan Yun, kailangan mo ng tulong. Pinagpawisan si Li Shiwai, kumikinang ang kanyang balat. Nalilito ang paningin mo. Ngumisi si Xuan Yun. Hindi na kailangan. Kaya namin to. Kayo na ang bahala, babala ni Li Shiwai. Pero kung mali ang paggamit ng makina, madaling masaktan. Kinabahan ka, kaya mabilis mong sinabi, baka subukan natin ang mas simple. Tiningnan ka ni Xuan Yun ng masama. Anong takot? Tuloy.
Pilit mong inayos ang makina at umupo muli si Xuan Yun. Simula na ng ehersisyo. Ganyan yan. Dahan-dahan lang. Ipagpatuloy. Halos naayos mo ang kagamitan. Umupo muli si Xuan Yun. Simulan ang pag-ehersisyo. Ganyan. Dahan-dahan lang. Lumapit si Xuan Yun at bumulong. Malawakang pagtanggal ng trabaho. Kasama ka rin sa listahan. Namilipit ang iyong puso. Agad na namutla ang mukha. Ate, tulungan mo akong magsalita ng maganda. Lumapit si Xuan Yun, pabulong na sinabi, sa malawakang tanggalan, kasama ka sa listahan. Nanlumo ang puso mo. Namutla ang mukha mo. Ate, tulungan mo naman ako, maganda sanang salita. Ngumiti si Xuan Yun ng mapait. Sinubukan ko na. Hindi ko nga alam kung saan ako mapupunta. Ang lihim naman. Umiti ka ng hiya at sinabing wala lang. Nag-uusap lang tungkol sa trabaho. Malapit nang magsara ang gift, tumingin si Xuan Yun sa kanyang relo. At biglang sinabi, uy, may kailangan pa ako, mauuna na ako. Nagulat ka, sa isip ay naramdaman mong may mali dahil napagkasunduan na pupunta kayo ngayong gabi. Ngunit sa mukha ni Xuan Yun, tila may iba siyang plano. Malinaw na wala na siyang interes sa pag-ehersisyo. Pagkaalis ni Xuan Yun, nagtitinginan kayo ni Lishan at sa isip mo ay alam mong masama na. Kung talagang matatanggal ka sa trabaho, ano ang gagawin mo? Hindi mo inaasahan na biglang natawa si Lishan. Binabati kita, malapit ka nang mawala ng trabaho. Nagbago ang kulay ng mukha mo, narinig mo. Tumango lang si Lishan. Matigas ang ulo mong hindi umamin at matapang na sinabi, ano naman kung narinig mo? Wala ka namang kinalaman dyan. Wala akong kinalaman? Bakit wala? Ako ang may-ari ng gift na ito. Natigilan ka. At pagkatapos ay nagtanong ng tanga, ikaw ang may-ari. Tumango si Lishan. Tama, ako nga. Kaya kung sakaling mawalan ka ng trabaho, pwede kang magtrabaho dito sa akin. Sa isip mo, libo-libong mga halaman ang tumatakbo, ngunit pinigilan mo ang galit at sinabi. Sino bang may gusto niyan? Magaling ako sa trabaho ko, hindi ako mawawala ng trabaho. Tinitigan ka ni Lishan ng may hamon, tingnan natin kung anong magandang trabaho ang makukuha mo. Galit na galit ka, at sa ganitong paraan, nagtatalo kayo ni Lishan. At hindi mo na malayan, lumabas na kayo ng gift ay, biglang sigaw ni Lishan. Nagulat ka, ano iyon? Galit na sabi ni Lishan. Kasalanan mo ito, dahil sa pakikipagtalo ko sa iyo at sa pangit na babaeng iyon, nakalimutan kong tingnan ang oras. Ang bahay na ito ay hindi na nagbubukas ng pinto, ano ang gagawin ko? Sa totoo lang, si Lishan ay may sariling bahay. Sa gift, ngunit masyado siyang malamig ang loob, ayaw niyang malaman mo. Tahimik kang natawa sa loob, ang babaeng ito ay magaling talagang umarte. Bigla kang nagkaroon ng ideya. Sinadya mo siyang asarin, iyan ang bahay ko, pero syempre, tiyak na hindi ka susunod. Nagulat si Lishan, sino ang nagsabing hindi ako susunod? Hinahamon mo ako, kaya sumunod ka sa akin. Pagkasabi mo, umikot ka at umalis, sino ba namang mag-aakalang susunod siya? Kahit natuwang-tuwa ka sa loob, sa panlabas ay nagkunwari kang walang pakialam. Hindi nagtagal, nakarating kayo sa bahay sa pamamagitan ng kotse. Pagbaba mo, tumigil ka at humarap kay Lishan. Nakarating na tayo, talaga bang aakyat ka? Nag-alinlangan si Lishan, pagkatapos ay matigas ang ulo na sinabi. Dumating na tayo, syempre aakyat ako. Hindi mo naman ako gagawa ng masama. Tahimik kang natawa sa loob, ang babaeng ito ay matigas pa rin ang ulo. Nagkunwari kang walang pakialam. Sige, akyat na tayo. Pinindot mo ang remote para buksan ang gate at pumasok kayo sa villa. Biglang umihip ang isang malakas na hangin at ang lailayan ng palda ni Lishan ay lumipad, sumigaw siya. At mabilis na pinigilan ang kanyang palda. Napatitig ka, na-enjoy mo na ang hangin ay dumating sa tamang oras. Tiningnan ka ni Lishan ng masama, anong tinitingin-tingin mo, hindi mo pa ba nakita iyon? Mabilis mong inalis ang iyong tingin at may pag-aalinlangan na sinabi, sa totoo lang, hindi ko pa nakita. Suminghot si Lishan at nauna siyang pumasok sa silid. Sumunod ka sa likod, tuwang-tuwa sa loob. Ang babaeng ito ay talagang kawili-wili. Pumasok siya sa bahay at tiningnan ang paligid, pagkatapos ay biglang nagtanong. Ang bahay mo ba ay sobrang gulo? Umiti ka ng pilit at sinabi, medyo magulo lang. Napangiwi si Lishan, talagang ganito ang mga lalaki. Pagkapasok niya, kunot ang kanyang noo. Ito ba ang tinatawag mong medyo magulo? Pagtingin sa paligid, biglang sinabi ni Lishan, sige, tutulungan kitang mag-ayos. Natigilan ka at tumitig sa kanya ng may pagtataka. Tiningnan kanya ng masama, huwag kang tumayo dyan. Kunin mo ang basurahan. Naguguluhan kang kinuha ang basurahan at palihim na pinagmasdan ang kanyang abalang figura.
Biglang may kakaibang damdamin sa iyong puso. Nang matapos na ang pag-aayos, umupo ka sa sofa at nagtanong. Bakit ka ba naging matapang? Hindi ka ba natatakot na masamang tao ako? Umiti si Lishan. Ako ay matapang, ang masasamang tao ay karaniwang natatakot sa akin. Nga pala, maaaring magkasama tayo sa trabaho. Nagulat ka, anong ibig mong sabihin? Umiti si Lishan, hindi ba sinabi ko na ako ang may-ari ng Gifit? Kung wala kang trabaho, pumunta ka rito. Umiti ka ng mapait, hindi ako sasama. Gustong-gusto ko ang kasalukuyang trabaho ko. Nag-usap pa kayo ng ilang sandali, nang hindi namamalayan ay sumapit na ang hating gabi. Tumingin ka sa relo at nagtanong. Gabi na, gusto mo nang magpahinga? Tumango siya at humikab. Medyo pagod na nga, bumalik kayo sa inyong mga kwarto at nagpahinga. Inisip mo ang lahat ng nangyari ngayong araw. Ang bigat ng iyong damdamin. Kinaumagahan, gumising ka at nagluto ng itlog, steak at gatas. Nang lumabas si Li Shiwang mula sa silid, gulat niyang sinabi, marunong ka palang magluto. Tiningnan mo ang kanyang nakatayong anyo. Sa isip mo, ang 106 na pupuntos na swerte, kailan mo kaya makukuha? Pagkatapos ng almusal, naghiwalay kayo. Pagdating mo sa kumpanya, agad kang hinanap ni Xuan Yun. Feng, ngayon ay may ipapadalang tao ang punong tanggapan para ipahayag ang pinakabagong pagbabago sa tauhan ng kumpanya. Kailangan dumalo ang lahat, maghanda ka na, napatigil ka sa kinatatayuan. Biglang gumapang ang isang kakaibang lamig sa iyong dibdib, para itong pagpapahayag ng hatol na kamatayan. Ibinuka mo ang iyong bibig upang may sabihin. Ngunit sa huli ay hindi mo ito nasabi. Sa isip mo kung talagang sisibakin ka nila. Di huwag kang magalit, lumipas ang bawat minuto. Lalong bumigat ang kapaligiran sa opisina. Di nagtagal, tinawag kayo ng tauhan ng GC upang magpulong sa conference room. Naroon na ang buong kumpanya. Naipit ka sa pinakadulo ng sulok. Bumukas ang pinto ng conference room. Pumasok ang isang lalaking nasa katanghalian na nakasuit, sinundan ng isang babaeng may mataas na pangangatawan. Tiningnan mo siya. Biglang naging pamilyar sa iyo ang kanyang likuran. Pinaningkitan mo ang iyong mga mata at biglang may kumabog sa iyong dibdib. Si Li Shiwang, nakasama mo sa villa kagabi, ay isang reserbang tagapamahala ng grupo. Higit sa lahat, hindi mo inaasahan na. Hindi ka lamang nasibak, kundi na-promote ka pa bilang pinuno ng ikalawang grupo ng pagpaplano. At si Li Shiwang ay naging estudyante mo pa. Dapat siyang matuto sa tabi mo. Lihim kang natuwa. Li Shiwang, mayroon ka bang 106 na pupuntos na swerte? Dahil hindi mo alam kung paano siya lapitan, ngayon ay malapit ka na sa tubig, kaya't makakakuha ka ng buwan. Kinagabihan, nagpasya kayong magdiwang sa bar. Sa loob ng madilim na bar, hinila ka ni Li Shiwang patungo sa counter. Guro, aalay ko ito sa iyo. Sana ilagi mo akong gabayan. Umiti si Li Shiwang at mahinang sumimsim ng alak. Nang makita ang kanyang mapupulang labi, bigla kang nagkaroon ng pagnanasang halikan ito. Ang maliit na tupang ito ay talagang nakakabagbag damdamin. Mabilis mong iniling ang iyong ulo at sinisi ang sarili na huwag magmadali. Hindi siya tulad ni Xuan Yun na babae. Kailangan mong gamitin ang tunay mong damdamin upang makuha siya. Tila nabasa ni Li Shiwang ang iyong iniisip at mumiti siya at nagtanong. Guro, ano ang iniisip mo? Mumiti ka ng may kaba. Iniisip ko lang. Paano ko hindi maintindihan? Sabi mo mayroon kang ganoong kalaking negosyo. Bakit ka nagtatrabaho sa kumpanyang ito na walang pag-unlad? Mumiti si Li Shiwang at inikot ang asul na baso. Tingnan mo ang malinaw na baso na ito, kung ano ang kulay na ibinuhos dito, iyon ang kanyang magiging kulay. Ngunit paano kung mali ang kulay? Hindi mo naintindihan, ngunit naisip mo na basta hindi siya magsisi, okay lang. Hindi mo na kailangang isipin iyon. Kailangan mong makuha ang 106 na pupuntos na swerte. Si Xuan Yun at Suruoksu ay nasa isang tabi na. Mula ngayon, tututukan mo lamang ang 106 na pupuntos na ito. Nang makita kanyang halos lasing na, nagsimulang magtanong si Li Shiwang. Nga pala, guro, may ebidensya ba ang mga ari-arian na hawak mo? Bigla kang naging alerto. Kanina ay nagbibiruan siya at hindi seryoso, pero ngayon biglang nagtanong, ano ang ibig sabihin nito? Pinagmasdan mo ng may hinala ang nasa tapat. Nakita mo si Li Shiwang na tumutuwid, at ang kanyang tingin ay napunta sa lugar na hindi dapat tingnan. Natigilan ka ng ilang segundo. Malamig na sinabi ni Li Shiwang sa iyo, mag-ingat ka, guro. Dapat may hangganan ka. Dapat kang maging tulad ng isang tiyuhin. Nagulat ka at napaungol, sinabi mo ang nasa isip mo. May ebidensya ako. Kay General Manager Ma, at mayroon din kay Huang Bingzhang. Iniimbestigahan ko pa, hindi kita niloloko, guro. Pinag-usapan nila ako sa loob ng 7 taon, laging gusto akong paalisin. Kaya lumaban ako at nangalap ng ebidensya laban sa kanila. Wala ni isa sa kanila ang hindi corrupt.
Alam mo na si Li Shiwang ay tiyak isang mahalagang tao. Kaya sadyang ginamit mo ang kalasingan upang ipaalam sa kanya, subukan ang kanyang reaksyon. Kung kakampi siya kay Lauma, magkunwari kang nagmamayabang. Sa oras na iyon, pakiramdam mo ay lasing ka na at sumapit na ang hating gabi. Hindi ka ba pinapauwi ng iyong pamilya? Inuga mo ang iyong itaas na bahagi, nagkunwaring lasing. Bakit? Guro, gusto mo bang matulog ang estudyante mo? Siyempre naman, hindi ba gusto mo ang tula? Maaari tayong makipagpalitan ng ideya. Hehe, hindi ngayong gabi. Makikipag-video ako sa boyfriend ko. Kung ganoon, sa ibang araw na lang. Paglabas ng bar, tiningnan mo si Li Shiwang na nasa tabi mo at dinilaan mo ang iyong mga labi. Ang hirap talaga ng 106 na puntos na ito. Hindi mo napigilan at nagtanong, sino ka ba talaga? Mumiti siya, sasabihin ko sa iyo kapag tamang panahon na. Nalito ka sa narinig mo. Sa oras na iyon, lumapit si Ginoong Han kasama ang ilang tao. Nagkunwaring magalang na nagtanong si Ginoong Han. Miss Lee, sino ang ginoong ito para sa iyo? Walang emosyong sinabi ni Li Shiwang. Kaibigan ko, umisi si Han Gongzi, kaibigan. Noong nakaraan ay first time niyo palang magkakilala, di ba? Umusag ka pasulong, humarang sa harap ni Li Shiwang. Han Gongzi, may kailangan ka ba? Pumikit si Han Gongzi. Bata, nakita kong marunong kang sumulat ng tula, umalis ka na lang. Gusto naming makipag-inuman pa kay Miss Lee. Kumunot ang noo ni Li Shiwang, "Why, apelidong Han. Mula ngayon huwag mo na akong guluhin." Pumising masama si Han Gongzi, anong batas ang nagsasabing kriminal ang manligaw? Mali ba kung gusto kita? Noon mo lang naalala na mayroon kang big package mula sa sistema, hindi mo pa nagagamit. Kinawayan mo si Li Shiwang, ako na ang bahala. Saka ka humarap kay Han Gongzi. Nakangiting may panunuya, gusto mo bang lumaban? Iniangat ni Han Gongzi ang ulo. Nagmamalaking sinabi gamit ang baba, karapat dapat ka ba? Natatakot akong mapatay ka. Mas mabuting umalis ka na. Itinuro mo ang kabilang side, kayong ilang tao lang. Hindi ko na kailangan ng kahit isang ihi ko para matalo kayo. Nagtinginan si Han Gongzi at ang mga kasama niya, sabay na tumawa. Bata, alam kong magaling ang mga nag-gym, pero ang mga ito ay mga retiradong sundalo. Noon ay lumapit ang isang bodyguard, pinakita ang kalamnan sa braso, tigilan mo na ang mga satsat. Diretso na lang. Pagkatapos, lumingon ka kay Li Shiwang at tumango, i-record mo bilang ebidensya. Hinawakan ka ni Li Shiwang, Feng, huwag kang magpakatigas. Kinawayan mo, wala yan, panoorin mo ako. Lumayo ka, baka tumalsik ang dugo sayo. Lumingon ka at tinulak siya. Nang hindi sinasadya, nahawakan mo ang isang malambot. Nakita ito ni Han Gongzi, sobrang nagalit. Agad siyang kumaway at sumugod ang ilang mga lalaki sa likod niya. Nagsalita ka sa isip. Sistema, i-activate ang kasanayang key fighting madman. Isang saglit, naramdaman mong puno ng lakas ang buong katawan mo. Ang unang lalaki ay sumuntok sa'yo, bahagya kang umiwas, sabay tuhod sa tiyan niya. Biglang yumuko ang lalaki, namumutla. Sinundan mo ng isa pang tuhod. Diretso mo siyang pinatumba. Nang makita ito, sabay na sumugod ang dalawa pang lalaki, mahinahon kang humarap sa kanila. Tumpak mong tinamaan ang mga panga nila, dalawang lagutok, parehong bumagsak ang dalawang lalaki. Sumigaw sila sa sakit habang hawak ang panga. Tatlong lalaki sa isang iglap ay pinatumba mo, namutla si Han Gongzi sa takot. Dahan-dahan kang lumapit sa kanya, malamig ang mata, gusto mo pang lumaban? Paulit-ulit na umatras si Han Gongzi, hindi na. Tumakas siya kasama ang mga tauhan. Si Li Shiwang, natulala, nagtatakang tanong. Marunong ka palang martial arts. Kinamot mo ang ulo mo, nagkunwaring nahihiya, medyo lang. Masayang sabi ni Li Shiwang, ang galing. Simula ngayon, ikaw na ang personal kong bodyguard. Masaya ka sa loob pero sabi mo, saan naman? Wala akong ganyang kakayahan. Tara, ihatid na kita pauwi. Hindi nagtagal, na ihatid mo si Li Shiwang pauwi. Kinabukasan, pagdating mo sa opisina, nakita mo si Li Shiwang. May dalang almusal, guro, dinalhan kita ng almusal. Mumiti siya at inilapag ang almusal sa mesa mo. Nagtaas ka ng kilay. Ito ba ay handog para sa guro? Salamat sa pagtulong mo sa akin kagabi. Kailangan kong magpasalamat. Binuksan mo ang lalagyan ng almusal, mainit na siomai at soy milk. Kumagat ka ng siomai, nabusog na pumikit. Masarap. Habang kumakain, biglang tanong ni Li Shiwang, guro. Mayroon ka ba talagang ebidensya ng korupsyon ng mga iyon? Natigilan ka muna. Sa katumango, syempre, bakit? Lumiwanag ang mata ni Li Shiwang. Huwag magmadali, umiling ka, hindi pwede. Wala kang posisyon, bata ka pa, natatakot akong mapahamak ka. Ibibigay ko ito sa grupo at sa Anti-Corruption Department. Umuso si Li Shiwang, minamaliit mo ako.
Ang sekretary ng Anti-Corruption Committee at Vice President ng grupo ay tiyahin ko. Nagulat kang tingnan siya, hindi ko narinig na may ganyang batang si. Kasintanda mo ang tiyahin ko, si Musini, bagong graduate ng Master of Laws. Nagulat ka, bata pa siya pero mataas ang posisyon, malakas ba ang asawa niya? Mumiting misteryoso si Li Shiwang, hindi ko sasabihin sa'yo. Ang kanyang high-class na aura. Kahit hindi seryoso ang mukha, sa bawat pahina ay hindi maipaliwanag ang ganda. Noon ay may tumunog na senyas mula sa sistema. Mosni, babae, 30 taong gulang, swerte 280, na bigla ka. Ang babaeng ito ay single pa pala, bigla kang bumuo ng plano para lumapit sa kanya, saka nagpakita ng maaraw ng ngiti. Ginoong mo, matagal ko nang narinig ang pangalan mo. Mahinahong sabi ng babae, narinig ko raw may mahalaga kang ebidensya. Tumango ka, pero gusto ko ito ay para sa ating dalawa lang. Tumahimik sandali si Mosni, sige, ipadala mo sa akin ang ebidensya. Pagkatapos ng tawag, inis mong sinagot ang tawag, Yefeng, kailangan mong sumundo sa akin bukas sa airport. Inis mong sagot, may gagawin ako, mag-taxi ka na lang. Nagmamadaling sabi ni Suru Oksue, babalik na rin si Huang Bingzhang. Hindi ka ba natatakot na agawin niya ako sa daan? Malamig mong tawa, hindi ba siya tumitigil sa paghahabol sa iyo? Hindi ba kayo magkasama sa biyahe? Galit na sigaw ni Suru Oksue, Yefeng, ganoon ba ako? Malamig kang tumawa, tinatawag mong baby, anong pagpapanggap mo? Pagkatapos ay narinig mo ang boses ni Suru Oksue. Kung hindi ka darating, lalabas ako kasama siya. Ang uya mong tawa, edi sumakay ka sa kanya palabas. Anong kinalaman ko doon? Hiwalay na tayo. Sabi mo saka mo pinatay ang tawag. Putang ina, itong si Huang, marami ring problema, ang iyong nurse na babae ay nasa forum na. Bigla mong naalala, walang ebidensya si Wang Qidong laban kay Huang Bingzhang, kailangan mo pang gawin ito mismo. Brother system, may paraan ba para makuha siya? Pahiwatig ng system, host, pwede mo pang gamitin ang invisibility card. Pumunta ka sa bahay niya, pero nakita mo ang bagong video ni Suru Oksue. Nahilo ka, mabilis mong pinatay ang cellphone. Brother system, bilis, sabihin mo. May magandang bagay ka ba? Sabi ng system, na-upgrade ko lang ang bersyon, ngayon may random reward mission. Gusto mo ba, host? Hindi na kailangang itanong, bilis sabihin mo. Sobrang excited mo, muntik ka nang tumalon. Random mission, basta makuha ng host mula sa babae. Kaunting luck points, makakakuha ka ng hindi inaasahang reward, 10 truth-telling card. 10 slave card, bawat isa ay 20 minuto. Ang slave card ay ginagawang. Ang target ay alipin ng host, walang kondisyong sumusunod sa utos ng host. Brother system, tinatanggap ko. Paano ito matatapos? Pwede kang magsimula kay Suru Oksue, suwan yun. Sa mga taong nakuhaan mo na ng luck points, basta sila sa iyo. Ay muling magmahal, dagdag ka ng 1 luck points. Sa isip mo ngayon, 6-1 yun ay hindi naabot, kaya si Suru Oksue na lang ang dapat mong ligawan. Gusto mong makuha agad ang 2 card na ito. Para tanggalin si Huang Bingzhang, binuksan mo ang cellphone, tiningnan ang mga mensahe ni Suru Oksue. Nang panunumbat, kailangan mo muna siyang pakalmahin. Sa pag-iisip na iyon kay Suru Oksue. Nag-video call ka, agad itong sumagot. Sa video si Suru Oksue. Parang inahing manok na nagalit, na mula ang mga mata, ang buhok ay parang buntot ng ibon. Yefeng, anak ng puta, paulit-ulit mong sinasabing hiwalay na tayo, pero ginugulo mo ako ng 1 araw. At sa huli ay walang awa ka pa. Mabilis mo siyang pinutol, sige, wag kang magalit. Hindi ba pagsundo lang sa airport? Nagbibiro lang ako kanina, bukas pupunta ako. Sabihin mo kung anong flight, anong oras darating. Flight ning kong 114 na. Feng, sa pagkakataong ito naisip ko na, babalik ako para makasama kang mabuti. Tanong ko lang, ano ang proyektong gagawin ni Huang Bingzhang? Sinubukan mong magpalit ng usapan. Para hindi niya mapag-usapan ang muling pag-aasawa. May dati siyang proyekto sa bagong enerhiya. Gumastos ng mahigit 100 milyon sa pananaliksik, binigyan siya ng 1 buwan para magpaliwanag sa board. Malamig kang humiti, si Huang ay malamang nilagay lahat ng pera sa sarili niyang bulsa. Umiling si Suru Oksue, hindi ko alam, hindi ko naman siya pinayagan. Nagmamadali ka sa 1 punto ng lock, kaya hindi mo na pinagalitan si Suru Oksue. Nga pala, yung gusto mo sa video noong nakaraan, ano iyon? Ito na ang huling pagkakataon. Lumiwanag ang mga mata ni Suru Oksue. Pwede, ngayong gabi kumain ako ng maraming sea cucumber. At seahorse, nakakunot noo ka, kumain ka ng mga pagkaing pampalaki ng lalaki. Para saan?
Mayabang na sabi ni Suru Oksui, sabi nila kailangan ng babae at lalaki ang pagpuno ng ki. Noong huli, sobrang nawalan ako, kaya kailangan kong mag-recharge, kung hindi ay maagang tatanda. Inis mong sabi, tigilan mo na ang walang kwentang usapan, bilis na. Kumuha ka ng tablet, naghanap ng action movie at pinatugtog. Isinara ni Suru Oksui ang kurtina ng hotel. Sige, asawa, subukan din natin. Binuksan ang dilaw na lampara. Makalipas ang 2 oras, tumunog ang sistema, nadagdagan ang paghanga ni Suru Oksui sa bida. Nakakuha ang bida ng dagdag na 20 puntos sa swerte. Kinabukasan, sa opisina, sinabi mo kay Lee Shiyuan. Ngayong araw ay babalik si Presidente Su, sasabay ka sa akin sa pagsundo sa airport. Makalipas ang 30 minuto, dumating ka at si Lee Shiyuan sa airport, tumingin sa paligid at nakakita kayo ng medyo tahimik na sulok. Siya Oli, maghintay ka rito saglit. Pupunta ako sa banyo. Mabilis kang naglakad patungo sa banyo, bumili ng isang bote ng mineral water. Tumingin ka sa kaliwat kanan upang tiyakin. Walang nakapansin, binuksan mo ang takip at ibinuhos ang kalahati, pagkatapos ay tumayo sa harap ng urinal. Itinutok sa bibig ng bote, isang madilaw na likido ang dumaloy ng pahugong-hugong sa loob ng bote. Naglabas ng masangsang na amoy. Tinakpan mo ang ilong at mabilis na isinara ang takip. Pinunasan at inilagay sa bag, pagkatapos ay lumabas ka ng banyo na para bang walang nangyari. Napangiti ka sa loob, Huang Bingshang, hintayin mo lang. Makalipas ang ilang sandali, may ipinahayag na pagdating ng flight mula sa loudspeaker. Pumunta ka at si Lee Shiyuan sa exit upang maghintay. Sa karamihan, lumakad si Suru Oksui at si Huang Bingshang nang magkasama, nag-uusap sila at nagtatawanan. Mukhang maganda ang relasyon nila. Bagamat nakaramdam ka ng sama ng loob, may pagmamalaki ka rin. Magsisimula na ang magandang eksena. Suru Oksui, iiyak ka rin. Presidente Huang, inom tayo ng espesyal na inumin. Presidente Su, Presidente Huang, maligayang pagbabalik. Pinilit mong umiti, ngunit sa loob ay nagmumura ka. Ay, Yifeng. Sundo mo talaga ako. Lumiwanag ang mata ni Suru Oksui. Ang ngiti ni Huang Bingshang ay sandaling natigilan, ngunit mabilis na bumalik sa normal. Tiningnan niya si Lee Shiyuan. Sino ito? Siya ang nag-aaral ng negosyo sa akin ngayon. Ikaw ba si Miss Lee? Pasensya na, pasensya na. Iniabot ni Huang Bingshang ang kamay, ngunit hindi siya pinansin ni Lee Shiyuan. Sinuri ni Suru Oksui si Lee Shiyuan, may bahid ng sama ng loob sa kanyang mga mata. Ye Feng, nang maging lider ka ng grupo. Mayroon ka pang ganito kagandang batang kawani. Narinig ni Lee Shiyuan ang nakatagong kahulugan at hindi siya nagpatalo. Overrated ako ni Presidente Su. Sa trabaho lang ako tumutulong kay Leader Ye. Hindi ako kawani. Nag-umapaw ang tensyon sa hangin. Sakto namang dumating ang tamang oras. Ginamit mo ng palihim ang Wango card na ibinigay ng sistema. Kuya sistema. Gamitin ang Wango card kay Suru Oksui. Isang di nakikitang alon ang dumaan sa buong katawan ng babae. Biglang naging blanko ang mga mata ni Suru Oksui, namula ang kanyang pisngi. Nag-utos ka sa isip, agawin ang inumin sa kamay ko at ipainom kay Huang Bingshang. Sabay-sabay mong kinuha mula sa bag ang binagong inumin na mailasa, nagkukunwaring inumin. Biglang inagaw ni Suru Oksui ang inumin mula sa iyong kamay. Ang walang pakialam mo. Dapat kay Presidente Huang muna. Pumarap siya kay Huang Bingshang. Presidente Huang, siguradong nauuhaw ka. Eto, inumin mo muna. Hindi natural ang tunog ng kanyang boses. Ngunit nanatili ang ngiti. Hindi na malaya ni Huang Bingshang. Diretso ang tingin niya. Sa mukha ni Suru Oksui, parang nawala ang isip. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na naging ganito kaaktibo si Suru Oksui. Walang pag-aatubiling tinanggap ni Huang Bingshang ang inumin. Salamat, Presidente Su. Ang bait mo. Sabay bukas ng takip. Pinigilan mo ang iyong paghinga. Hindi kumurap ang mga mata mo sa pagtingin kay Huang Bingshang. Umangat ang kanyang ulo para uminom. Glog glog glog. Ilang lagok, biglang nag-iba ang anyo ng kanyang mukha. Ete. Anong demonyong inumin ito? Iwinisik ni Huang Bingshang ang inumin. Ang dilaw na likido. Bigla siyang natauhan, nakita ang kanyang kalagayan. Nagalit ng husto si Suru Oksui. Huang Bingshang, anong ginagawa mo? Bago pa makapaliwanag si Huang Bingshang. Inagaw ni Suru Oksui ang bote at direktang ibinuhos sa ulo ni Huang Bingshang. Mula sa ulo hanggang sa sapatos, nabasa si Huang Bingshang. Ang mamahaling suit niya ay nasira. Basa-basa ang buhok na dumikit sa mukha. Nagulat ang mga tao sa paligid. Tumigil sila upang manood. Pinigilan mo ang tawa, nagkunwaring nagulat. Presidente Su, Presidente Huang, ano ang nangyayari sa inyo? Galit na namutla si Huang Bingshang. Tinuro niya si Suru Oksui at sumigaw, baliw ka ba? Ang laman ng bote ay hindi inumin.
Nang marinig ito, biglang namutla si Suru Oksue. Inamoy niya ang sarili. Nakaramdam ng suka, tinakpan ang bibig at tumakbo patungo sa banyo. Hindi na inalagaan ni Huang Bingshang ang kanyang anyo, sumugod siya sa banyo. Magulo ang eksena. Pinanood mo ang magulong eksenang ito, tuwang-tuwa ang iyong puso, pagkatapos ay lumingon kay Li Shiwan at sinabi, "Siya Oli, hindi talaga dapat kita tinawag. Tingnan mo ito, anong klaseng bagay ito? Ang kumpanyang ito ay kailangang ayusin." Tiningnan ka ni Li Shiwan na may pagkalito, "Guro, ano ito?" Umiti ka ng misteryoso. "Baka nakainom ng expired na inumin." "Kayo, mabilis, wag sumunod, maglakad na lang," iniwan ang isang grupo ng nagtatakang mga pasahero. Matagal na nasa pintuan ng banyo si Suru Oksue na may pulang mga mata, namamaga ang mga talukap na parang mga parol. Nang lumabas siya, nakahawak sa pader, walang tigil na nanginginig. "Mabilis kang lumapit." Iniabot mo ang inihandang tissue. "President Su, ang inumin ay binili ko nang nagmamadali sa tabing daan nang pumunta ako. Malamang expired na. Tingnan mo ito." Si Suru Oksue ay umiiyak na may sipon at luha. Patuloy na pinupunasan. "Ye Feng, sinadya mo ito. Inosente ako. Balak ko itong inumin para sa sarili ko. Ikaw mismo ang nagpilit na kunin at inumin. Wala akong magagawa." Sa oras na ito, lumabas si Huang Bingshang na pasuray-suray. Hubad na ang kanyang damit, t-shirt lang ang suot. Ngunit nanatili ang amoy sa kanyang katawan. "Ye Feng, Ye Imo, niloko mo ako." Hindi siya maaaring magalit kay Suru Oksue. Kaya inapi ka niya. Lihim mong ginamitan siya ng truth reveal card. Nakita mong nanginig siya, naging blanko ang ekspresyon. "Pasensya na, President Huang. Ito ay isang pagkakamali. Ikaw ay may mataas na katayuan, paano kung maglalakas loob na saktan ka?" Si Huang Bingshang ay may sasabihin pa. Biglang lumabo ang mga mata, nanginginig ang labi, parang nakikipaglaban sa isang hindi nakikitang puwersa. Nagkunwari kang nagmamalasakit at nagtanong, "President Huang, okay ka lang? Gusto mo bang umupo at magpahinga?" Si Huang Bingshang ay pasuray-suray. Biglang naging blanko ang ekspresyon. "Magpahinga sandali. Xiaoye, hindi mo alam kung gaano ako pagod." Habang sinasabi mo, inalalayan mo siya papunta sa pampublikong pahingahan. Doon siya umupo sa isang upuan. Sumunod din sina Suru Oksue at Li Shiwan. Naglabas ka ng cellphone at nagkunwaring tumitingin ng mensahe. Subalit palihim mong binuksan ang record button. Pagkatapos, nagpatuloy si Huang Bingshang, araw-araw kong iniisip kung paano umakyat sa posisyon. Alam ba ninyo kung gaano karami ang aking inalay para sa posisyong ito? Nagningning ang iyong mga mata at agad kang nagtanong, "President Huang, ano ang inyong inalay?" Para bang nabuksan ang pintuan ng usapan ni Huang Bingshang. Walang tigil siyang nagsalita, "Ilang beses akong nagbigay sa boss. Ang mga relo, antigo at pintura, bawat isa ay hindi mabibili ng salapi. Pati na ang mga babaeng iyon. Bawat isa ay parang soro. Sinamahan ko sila sa kainan at saya, ang ginastos ay pera ng kumpanya." Nang marinig ito ni Suru Oksue, namutla ang kanyang mukha. Naisip niya ang utang na loob na dati niyang tinanggap kay Huang Bingshang at bigla siyang nakaramdam ng pagkadiri. "Ipinagpatuloy mo ang paggabay, President Huang. Ang sinabi ninyong bagong proyekto ng enerhiya, may problema ba ito?" Umisi si Huang Bingshang. "Ang 100 milyong puhunan sa pananaliksik, hindi bababa sa 2 ang aking nilulun. Ang natitirang pera ay ibinigay ko sa mga tinatawag na eksperto. Ang bagong enerhiya ay isang panloloko lamang. Tuwang-tuwa ka sa iyong puso. Ito ay isang handa ng katibayan ng pagkakasala." Natigilan si Li Shiwan sa kanyang narinig. Naisip niya, kung hindi niya ito mismo sinabi, napakahirap imbestigahan. Mukhang mas malala pa ang krimen ni Huang Bingshang kaysa sa naisip mo. Nang marinig ito ni Suru Oksue, hindi na niya napigilan. "Huang Bingshang, hayop ka." Itinaas niya ang kanyang kamay at humampas ng isang sampal. Tunog ng malakas na sampal. "Ano ang sinabi ko kanina?" Ngumiti ka ng malamig. "President Huang, marami kayong sinabing kawili-wiling bagay." Namutla si Huang Bingshang. Pinagpapawisan siya dahil sa takot. Umikot siya at tumakbo, gustong tumakas sa lugar na ito. Hindi mo siya hinadlangan. Sabi mo, kahit anong sabihin niya, nasabi na niya ang lahat. Lumingon ka kay Suru Oksue at sinabi, "Ihahatid muna kita pa uwi." Sumunod si Li Shiwan sa likod mo at may takot na sinabi, "Guro, nakakatakot." Nabaliw ba si Huang Bingshang? May punto ang kanyang sinabi. Nang makarating kayo sa paradahan, hinawakan ka ni Li Shiwan, "Guro, wag muna kayong magsumbong sa pulis. Ito ay may kinalaman sa reputasyon ng kumpanya. Ipaubaya ninyo sa akin, ako ang bahala kay tita. Ito ay tungkol sa reputasyon ng kumpanya. Ibibigay mo sa akin, at ako ang magbibigay kay tiya para asikasuhin. Natatakot ka na baka magtagal pa ang gabi, kaya gawin na natin ito ngayon. Kung hindi, paano kung makatakas si Huang Bingshang?"
Hindi lang natin siya dapat hulihin, kundi bawiin din ang mga nawala. Si Li Shiwai ay dapat na agad na. Tumawag sa kanyang hipag. Di nagtagal, lumitaw si Mosni sa screen. Ipinaliwanag ninyo sa kanya ang lahat. Ang buong kwento tungkol kay Huang Bingzhang. Ipinadala mo rin ang naitalang video kanina. Nang makita ang eksena sa video, tiningnan kayo ni Mosni nang may malamig na titig. Nang makita ang kanyang ekspresyon sa dulo, halos pumangit ito. Marahan niyang sinabi, "Hintayin ninyo ako. Sasakay ako ng eroplano at pupunta doon. Pagkalipas ng 3 oras, sunduin ninyo ako sa airport." Ipinaalala mo rin, tiyaking mapanatili ang ari-arian upang hindi niya ito mailipat. At huwag mo rin siyang hayaang makatakas. Tumango si Mosni at tumingin sa iyo ng may tiwala. Pagkatapos, inihatid mo muna si Li Shiwai sa kumpanya at saka kayong dalawa ni Suru Oksui ay nagmaneho pa uwi. Sa loob ng kotse, nakakross ang mga kamay ni Suru Oksui na nakapatong sa kanyang mga tuhod. Walang ekspresyon ang kanyang mga mata habang nakatitig sa unahan. Bigla, tila may naalala siya. Mabilis siyang lumingon sa iyo. "Yi Feng, alam mo na ba ang tungkol kay Huang Bingzhang? Nagkibit balikat ka. Kung alam ko lang, pinatay ko na siya. Paano mo nakuha ang pag-record ng mga sinabi niya?" "Swerte lang." Sumimangot si Suru Oksui, halatang hindi siya naniniwala sa iyo. "Kailan ka naging ganito kaingat?" Lumingon ka sa kanya at sinulyapan. "Ano? Mali ba ang pag-aalala ko para sa iyo?" Natigilan si Suru Oksui, pagkatapos ay sinabi muli. Bakit mo ako tinutulungan? Hindi ba tayo hiwalay na?" Huminga ka ng malalim. "Hiwalay na nga tayo, pero hindi ko kayang panoorin kang inaapi." Natigilan si Suru Oksu. Nakaramdam siya ng paghanga. Tinitigan kanya ng may pagmamahal. "Inaalala mo ba ako?" Ngumisi ka ng malamig. "Huwag kang mag-assume. Hindi ko lang kasi gusto ang taong iyon na si Huang Bingzhang." Inilayo mo ang tingin kay Suru Oksu. "Paano mo ipapaliwanag ang pag-alyansa mo kay Huang Bingzhang?" Namula ang mukha ni Suru Oksu sa galit. "Ilang beses ko bang sasabihin? Trabaho iyon." Bigla kang huminto ng preno. Biglang huminto ang sasakyan sa tabi ng kalsada. Galit kang nagtanong, trabaho ba ang dahilan kung bakit kayo nag-share ng isang kwarto? Kapag nag-video, bakit may lalaki? Nagulat si Suru Oksu. Pero mabilis siyang natahimik. Iyon ay isang pulong, at ipinagkatiwala niya sa akin ang kanyang mga damit para sa dry cleaning. Kunin mo, umisi ka. Linlangin mo ang kaluluwa. Sa kabila ng lahat, lumabas ka at naglibot, may mukha ka pa ba? Nang marinig ito, tahimik si Suru Oksu sa daan. Pero hindi siya sumuko. Ngayon ay kinakabahan ka na ba? Muntik ka nang matakot sa tanong na ito. Kaya umubo ka ng 2 beses. "Wala kang pakialam," sabi ni Suru Oksu na nakatungo ang labi. "Tinatanong lang kita. Kung ayaw mong sabihin, huwag." Naisip mo ito at tiningnan siya. Bigla kang umiti. "Bakit, nagsiselos ka ba?" Pinulandit ni Suru Oksu ang kanyang mga mata. "Nag-iisip ka ng sobra." "Nagtataka lang ako. Inayos mo ang babae." "Ano ang iniisip mo?" "Iniisip mo na wala akong nakitang mas magaling sa iyo." Nagngingiti si Suru Oksu ng mayabang. Huminga siya ng maluwag, sumandal sa sopa na parang walang pakialam. "Kung talagang makakahanap ka ng mas magaling sa akin, tingnan ko kung sino." Umiti ka ng misteryoso. "Malalaman niya." Nagulat si Suru Oksu. "Ano ang ibig mong sabihin? Talaga bang kinakabahan ka?" Hindi ka sumagot, umiti ka lang. "Abangan mo." Inilubog ni Suru Oksu ang ulo sa kanyang mga braso. Pagkatapos ay iniling-iling ang kanyang buhok, puno ng pagtutol. Makalipas ang 10 minuto, diretso si Suru Oksu sa banyo. Narinig mo ang tunog ng tubig mula sa banyo, umiti ang iyong mga labi. Pagkatapos ay kinuha mo ang iyong telepono at nagpadala ng mensahe kay Lishan. "Darating ako para sunduin ka." Pagkatapos ay pupunta ako sa airport para sunduin ang iyong Xiaomi. Pagkatapos magpadala, tiningnan mo ang direksyon ng banyo. Naisip mo, Suru Oksu, abangan mo ang magandang palabas. Magsimula na, Mosni, narito na ako. 280 lucky points. Dahil narito ka, ikaw ay akin na. Pagkatapos ay kinuha mo ang susi ng kotse at tahimik na umalis ng bahay. Sa pagmamaneho, ang iyong isip ay patuloy na nagpaplano ng susunod na hakbang. Mosni, 280 lucky points, ito ay isang bihirang pagkakataon. Iniisip ang malamig na mukha ni Mosni at ang kanyang matangkad na katawan. Hindi mo napigilan ang paglunok. Lumabas siya na may paghingi ng tawad sa mukha. "Pasensya na, maestro." Sabi ng tiyahin ay may bigla ang usapin, hindi makarating tama. "Okay lang, mahalaga ba ang trabaho?" Tumango si Li Shiwan. Biglang nagtanong, "Ano ngayon ang gagawin natin?" Umikot ang iyong mga mata. Tapos umiti at sinabi, "Dahil nandito na tayo, bakit hindi tayo pumunta sa event at maglaro?" Si Li Xian ay natigilan saglit, pagkatapos ay lumiwanag ang kanyang mga mata. "Sige."
Balak ko rin namang mag-gym, tuwang-tuwa ka sa loob, 160 na swerte. Mukhang may pag-asa. Sa gift, ikaw at si Lishan ay magkatabi sa treadmill. Ang pawis ay dumadaloy sa pisngi ni Lishan. Namumula ang kanyang mukha, mukhang lalo siyang kaakit-akit. Hindi mo napigilang masulyapan siya ng ilang beses. Sa loob, pumupuri ka, at kusang nagsabi, turuan mo ako kung paano gamitin ang mga kagamitang ito. Tumango si Lishan pero parang may iniisip. Hindi ka agad nagpatuloy. Kundi humanap ka ng paksa, Xian, sa tingin mo, ganun na lang ba natin palalampasin si Huang Baizhang? Si Lishan ay nagbabalot ng resistance band sa kanyang kamay, pero hindi tumitigil ang kanyang mga galaw. Basa na ang kanyang buhok. Hindi, sabi ng tiyako, na ipasa na ito sa prosecutorial authorities. Umiling ka at bumuntong hininga, sayang lang ang pera, tiyak na nilustay na iyon ng lalaking iyon. Nakangiting tumingin si Lishan sa iyo, guro, hindi ka ba naghihinayang? Nga, umupo ka na lang sa kagamitan, lalo kang nawala ng sigla sa pag-iisip. Pero ikaw ay matyaga. Nang handa na, umupo ka sa cable machine, guro, tulungan mo ako. Sige, hindi ka nagdalawang isip, tumayo ka agad sa likod niya. Siya mismo ang nagturo sa iyo kung paano gamitin ang kagamitan. Habang pinoprotektahan ka, ang iyong hininga ay humahampas sa tainga ni Lishan, dahilan para bumilis ang tibok ng kanyang puso. Palihim kang sinulyapan ni Lishan, at biglang may kakaibang damdamin sa kanyang puso. Siya,